Nagtitinda ng itlog. Sariwang itlog mula sa bukid. Malalaking itlog mula sa bukid. Kagagaling lang sa inahing manok. Malalaking itlog. Uy, Mang Xiao. Ay, Per, anak mo, malapit ng ikasal. Hindi ka pa ba maghahanda? Bumalik sa syudad, maging masayang biyanan. Bakit ka pa nagtitinda ng itlog? Per, kapag naubos itong itlog ko, magtitigil na ako. Yung mga manok na pinalaki, dadalhin ko sa syudad para sa bago kong manugang. Pampalakas niya. Naku, hindi pa nga sila kasal. Nagmamadali ka ng Hindi mo alam, si Mang Xiao kasi, swerte. Yung anak niya nakapasa sa nakapagtrabaho sa syudad at nagkabahay doon. At ngayon pa, nakapag-asawa ng taga-syudad na maganda pa. Naku, nakakainggit talaga. Tama ka, pare. Nga, kapag nag-asawa na si Xiaoxuan, tiyak na isasama ka sa syudad. Ang natitira mong buhay ay gugulin mo na lang para sa ginhawa. Ay kaibigan, pakinggan mo nga. Hindi ko inaasahan na sobra ang kabutihan niya sa akin. Basta't inaalagaan niya ang pamilya niya, masaya na ako. Tingnan mo. CJ, Per. Ipakita ko sa'yo ha. 10 piso at 8. Bigyan mo ng 10 piso. CJ, Mang Xiao. Tama ka talaga, Mang Xiao. Basta't, maayos ang buhay ng mga anak. Mas higit pa sa lahat. Tama. Sige, magtrabaho ka. Madalas kang bumisita ha. Sige, ingat. Nagtitinda ng itlog. Itlog. Halina't tumingi, may itlog. Sariwang itlog. Uncle Xiao, sa wakas, nakita na kita. Bakit ka nandito? Sa liblib na lugar, nagtitinda ka ng itlog? Anong ginagawa mo rito? Nahirapan akong magtago dito sa Wangjiago, sa liblib na lugar. Ikaw, paano mo ako nahanap? Naglagay ka ba ng geo-tracker para matrack ako? Tama ba? Uncle Xiao, dati kayo ang namumuno sa amin. Naghari sa mundo ng negosyo noong nasa tuktok ang inyong karera. Pinili ninyong magretiro. Hindi lang ang pagka-chairman, pati na ang iyong itinatag na, pati na ang samahang Dragon Rise ay ipinasa ninyo. Sinabi ninyong nais ninyong mamuhay ordinaryo. Simula noon, wala na. Ako, inyong dating tauhan, hindi ko mahanap ang iyong kinaroroonan. Akala ko'y hindi ko na kayo makikita muli. Sinasabi ko, bakit mo ako hinahanap? Dali. Kunin ang iyong mga bodyguard. At umalis ka na. Uncle Xiao, hindi mo alam. Kailangan ko lang sumagot. Nako, ang anak ko. Huwag ka munang magsalita. Hello, anak. Miss mo na si tatay, no? Tatay ay magsabi sa'yo. Nakabili na ako ng tiket. Papuntang probinsya para bukas ng umaga. Papuntang probinsya para sa kasal nyo. Hindi ba ang manugang ko gusto yung pinalaki kong manok? Yung organic na manok, nakapagpatay na ako ng ilan. Bukas, dadalhin ko sila. At saka, ano pa nga? Kasal ko. Huwag ka na lang siguro pumunta. Hello, tatay. Hoy, Xiaoxuan. Yung hindi ba gusto ng asawa mo? Ang manok namin dito, pinatay na ni tatay ang ilan. Huwag kang mag-alala. Pinalaki lahat ni tatay yan. Dadalhin ko sa inyo bukas. Tatay. Baka pag kinasal ako, huwag ka na. Hindi Xiaoxuan. Ano bang ibig mong sabihin? Hoy, tatay. Nakikita ko kasi matagal ka na sa Wangjiago. Hindi ka pa nakalayo. Nag-aalala ako kung mag-isa ka, kung sakaling may mangyari. Anak, ang katawan ni tatay, huwag mong tignan na tumatanda. May kasabihan nga, ang punong matanda, malalim ang ugat, ang taong matanda na, matigas ang buto. Ang dating general, kaya niyang dalawa, walang problema. Ay nako, basta't hindi ka pwedeng pumunta. Hindi, anak. Nakaranas ka ba ng problema? Sabihin mo kay tatay. Tatay ang bahala. Wala. Tatay, tingnan mo, ang layo ng biyahe. Manatili ka na lang sa Wangjiago. Kapag natapos na ang kasal ko, babalik kami ni Wenwen para bisitahin ka. Pupuntahan ka namin sa kabisera. Anak, pakinggan mo ako. Hindi yon. Asawa ko. Kaninong tawag yan? Ang tagal naman. Tatay, may nangyari lang dito. Mamaya na lang tayo mag-usap. Hello, anak. Wala, isang sales call lang. Hindi ko alam saan nakuha info ko. Ang kapal talaga. Asawa ko. Tingnan mo, maganda ba itong sapatos? Hoy, Mrs. Maganda nga tong sapatos. Nga, gusto ko rin. Ay balot mo na. Salamat, asawa ko. Yung anak na Tito Xiao, anong nangyayari? Xiaoxuan, palagi siyang kakaiba magsalita. Natatakot ako baka may mangyari. Beiyu, tulungan mo ako sa isang bagay. Sige po. Alamin mo muna kung saan nakatira anak ko sa kabisera. Kailangan kong pumunta. Doon. Sige na, huwag ka nang tumunganga. Tara na. Mga itlog galing bukid. Itlog galing bukid. Anong nangyari?
Uy, Mrs. Ito, listahan ng imbitasyon. Tingnan kung may nakaligtaan. Ah, nga pala. Yung mga kamag-anak mo rin. Sino ang imbitahin? Ikaw na ang magdagdag. Hindi na, Mrs. Wala akong masyadong kamag-anak. Nga, nung bata ka, nawalan ka ng magulang. Ibang mga kamag-anak, siguradong wala ng ugnayan. Pero, shucks what? Makinig ka, ha? Ang mga magulang ko, sila ang nagpadalaga sa akin. Hindi ako pakakasalan sa iba, para magsilbi sa biyenan. Handa akong pakasalan ka. Gusto ko dahil wala kang magulang. Hindi mo ako pwedeng lokohin. Kapag niloko mo ako, huwag mo akong sisihin. Iibahin ko ang pakikip. Ikaw. Mrs. Hindi naman. Mrs. Upo ka muna rito. Ako na ang magbubukas. Anak, nandito na si Papa mo. Dinalhan ka ni Papa ng paborito ng iyong misis, manok at itlog na bukit. Nasaan ang kusina? Ilalagay ko na dyan. Anong ginagawa mo? Asawa ko. Sino yan? Baka courier lang. Mali yata ang unit. Sasamahan ko lang. Anong ginagawa mo? Anong courier ka? Ipaliwanag mo sa akin. Naku, Papa, ihatid ko muna kayo. Ipaliwanag ko na lang sa inyo. Hindi pwede. Ngayong araw, ipaliwanag mo. Naku, Papa. Papa, patawad po. Kayo ang naghirap na palakihin ako, at pag-aralin ako. Gamit ang inyong masisipag na kamay, yung inilabas ako sa Wangjiago. Sa lugar na mahirap na yon, tumayo ka nga. Hindi dapat lumuhod ang lalaki. Ikaw. Ano yan? Sabihin mo kay Papa. Papa, walang akong kakayahang makatayo sa syudad. Ako ang walang kwenta. Papa, nakita mo na. Pamilya ni Zhu Wenwen, mayaman at makapangyarihan. Hindi ko sinadyang itago ang pagiging kayo. Kung malaman ni Wenwen ang tunay niyong pagkata, siguradong hindi niya ako pakasalan. Papa, so, anong sinabi mo sa pamilya ni Zhu? Ako at ang pamilya ni Zhu. Sabihin mo na agad. Sabi ko, wala akong magulang. Isa akong ulila. Walang modo mong anak. Tay, wala rin akong magagawa. Nag-aral ako ng napakatagal. Pero pagka-graduate, hindi ko talaga mahanap. Wala akong bahay, kotse, at probinsyano pa rin ako. Sinong babae pa ba ang gustong magpakasal sa akin? Tay, hirap na hirap akong nakuha si Wenwen. Gusto lang ni Wenwen ng isang walang magulang at hindi na kailangang mag-alaga. Hindi ko kayang sabihin ang totoo. Tay, huwag kang mag-alala. Ang pamilya ni Wenwen ay mga mayaman sa probinsya. Nangako sa akin si Papa ni Wenwen. Basta makasal kami. Pagkatapos ng kasal, ilalagay niya ako sa Longjiang Group na trabaho. Tay, Longjiang Group. Ang Longjiang Group sa buong mundo. Isa sa 10 pinakamalaki. Tay, basta makapasok ako sa Longjiang, sa hinaharap ako, siguradong madadala kita sa kabisera para mabigyan ka ng magandang buhay. Tay, pasensya na, tatay. Saktan mo na ako. Saktan mo ako, saktan mo. Wala akong kakayahan. Makapagtatag sa kabisera. Wala akong silbi. Tay, tumayo ka na. Tumayo ka. Tumayo ka nga sa akin. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi mo naisip na kailangan kong magtagumpay. Sabi mo, ikaw na pasaway. Tay, kung hindi dahil sa'yo, mula sa ilog at inalagaan, matagal na sana akong nalunod. Ang nais ko lang gawin sa buhay ay ang makaganti sa iyong pag-alalay para mabigyan ka ng magandang buhay, Tay. Tama na, tama na. Hindi mo naisip ng mabuti. Gusto ko ang Wangjiago, ang kapayapaan at katahimikan. Pero hindi ko naisip kung gusto mo rin. Anak, huwag kang mababa ang tingin. Ano mang gusto mo, ibibigay lahat ni tatay. Tay, nangako ka na tutulungan mo ako na itago ang katotohanan. Ay nako, ang kasinungalingan at panlilinlang na nakukuha ay hindi magtatagal. Pero huwag kang mag-alala. Ang inihanda ko para sa'yo ay higit pa sa imahinasyon mo at ng pamilyang Zhu. Tay, nagluloko ka lang naman. Sa aming katayuan, paano kami makakapareho sa Zhu? Anak, huwag kang mag-alala. Magpakasal ka lang ng maayos. Ang natitira, ihahanda ni tatay. Ibibigay ni tatay ang sorpresa. Hahaha, hihintayin mo yan, sorpresa. Sige na, sige na. Sige na. Umalis na. Ikaw na matandang walang silbi dahil pinalaki mo ako ng ganito. Bakit sa eksaktong sandaling ito ka pa lumalabas para guluhin ako? Mas mabuti pang sundin mo ako. Manatili ka lang sa Wangjiago. Kung hindi, Tiyok Xiao, kailangan ba ng binata ang tulong ng grupo? Xiaoxuan, bagong lipunan. Pamilyang Zhu, talaga lang, sa ilalim ng Longjiang, maliit na puppet, para mapagawa siya, ikapahamak ng sarili at dangal. Bilang ama, nagsisisi ako. Hay, bukas na ang araw ng kasal nila, maghanda ka ng dokumento ng paglipat ng sapi. Gusto kong si Xiaoxuan ay magpakasal. Bilang tagapagmana ng Longjiang Group, marangya, magpakasal. Opo. Anak, Itay, itinatago ko ang pagkatao ko.
Dahil sa pagkasawa sa panloloko sa negosyo. Di ko akalain dahil ordinaryo ka. Hirap ka sa probinsya. Kung gayon, ngayon tatay ang kikilos para sa iyong pag-angat at mabilis na pag-angat. Maligayang kasal. Ay, pagbati! Pagbati, Ginoong Xiao, kay swerte nyo, pamilyang Zhu ang pinakamayaman, kaagapay ang Longjiang Group. Ngayon, napakasal sa nag-iisang anak. Sa tingin ko, sa hinaharap, mabawasan ng 30 taong pagkaligoy. Hahaha, nabalitaan ko, ang misteryosong Longjiang Group, Xiao, batikang founder, ay darating din ngayon sa kasal ni Miss Zhu. Malaking karangalan niyon, karangalan na kayo'y narito. Hahaha, nais din naming masilayan ang karangalan ng Zhu. Makitang personal si Xiao. Hahaha, pinakasalan ko si Wenwen. Mahal ko lang siya, hindi dahil sa yaman niya, walang kinalaman. Tinawag nila siyang Xiao. Agad naman siyang sumang-ayon. Kung hindi dahil sa pamilya naming Zhu, siya lang ang galing sa bundok. Mahirap na lalaki. Baka hindi niya mapasok man lang ang pinto ng group. Hindi niya mapapasok. Bahala na, mayroon tayong isang mahal na anak na babae. Kahit hindi gaanong mataas ang antas ng pamilya. Basta't, mabuti siya kay Wenwen. Kung hindi dahil sa kasal ni Wenwen, di na magsisilbi sa Vienna. Hindi ko papayagan ito. Tatay, nanay. Malapit na ang handaan. Ako na ang sumalubong. Kayo pong dalawa, samahan niyo si Wenwen sa makeup. Para hindi mapagod. Ay mga personalidad mula sa iba't ibang sektor. Ay mga kilalang tao. Mamaya, si Xiao ng Longjiang Group ay dadalo pa. Magpakita ka ng maayos. Kung mapapahiya mo, malilintikan ka. Nay. Opo. Si Xiao Xuan ay hindi kailangang pagtungkuran. Saan ka nang galing, matandang lalaki? Sino ka ba? Ako baka aksidente lang. Isang estrangherong napasok. Huwag po kayong mag-alala. Papaalisin ko siya. Bilisan mo, baka maantala ang kasal. Paano ka napunta rito? Umalis ka na, huwag kang gagawa ng gulo. Anak, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, walang mangangahas na apihin ka, kahit ang pamilya Zhu. Ginang Zhu, si Xiao Xuan ay manugang mo, ngunit hindi mo siya dapat ganyanin. Pagmamando ng mayabang. Si Xiao Xuan ay manugang ko. Paano namin siya tratuhin? Anong pakialam mo? Tulad ng sabi mo, si Xiao Xuan ay manugang mo. Naparito para pakasalan ang anak mo, hindi para sa pamilya Zhu. Magsilbi at sumunod sa utos ninyo. Tiyak, pakasalan ang anak ko. Isang mahirap na bata galing bundok. Wala siyang karapatan pakasalan ang anak. Swerte lang siya. Nagustuhan lang ng anak ko. Makapal ang mukha. Pumasok sa pamilya namin bilang asawang lalaki na nakatira sa kanila. Asawang lalaki nila. Isang tunay na lalaki, mataas ang pangarap kahit mahirap, kahit kailan, hindi dapat yumuko. Ikaw pa, pinili mo pang bumagsak, maging asawang lalaki sa kanila. Ikaw na matanda, akala mo sino ka? Bakit ka patulala riyan? Ipaalis mo na ang taong yan. Hindi mo pa magawa ang simpleng bagay na to. Talagang wala kang silbi. Nasabi ko na, simula ngayon, bawal mo na siyang ipahiya. Bago ako kumilos, mag-sorry kayo sa kanya agad. Sino ba yung matanda? Baliw na yata yan. Nakalolokong ipasorry ang Zhu family. Di niya alam ang Zhu, ang pinakamayaman sa Jiangxi. Hindi sila basta-basta matatapakan. Xiao Xuan. Ang taong ito, humingi kami ng paumanhin sa iyo. Ano sa tingin mo? Kailangan ba naming humingi ng sorry? Hindi na. Kung ano-ano lang sinasabi niya, dapat ako ang humingi ng sorry. Paumanhin po. Dadalhin ko na siya palabas. Umalis ka na lang. Ngayong araw sa buhay ko, ang pinakamahalagang bagay, kung magwawala ka pa, gusto mo pa bang makita na wala akong lahat? Xiao Xuan. Paanong hahayaan kitang mawalan ng lahat? Dumating si tatay para magbigay ng regalo. Ang regalo ko, sapat na para mangibabaw ka sa Jiangxi. Huwag kang mayabang. Nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na lang, Xiao Xuan. Sigurado ka bang paalisin mo ko? Ako. Xiao Xuan, anong ginagawa mo pa dyan? Malapit nang magsimula ang kasal. Gusto mo bang hayaan ang matandang puro satsat? Nasirain ang kasal natin. Xiao Xuan. Paalisin mo agad siya. Kung hindi, wag nang ituloy ang kasal. Nanay, tatay, Wenwen, huwag kayong mangamba. Dadalhin ko na siya palabas. Huwag kayong magagalit. Tara na. Mabuti na lang at nandito ako para makita ng malinaw kung gaano kaati ang Zhu family. Xiao Xuan, sumama ka kay tatay. Ang binigay ng Zhu family, doble pa ang ibabalik ko. Halika na. Tara na, nakakabwisit ka na. Ano ba itong matandang ito? Bakit ang tigas ng dila? Sa buong katawan mo, kahit 100 piso wala. Anong regalo ang maibibigay mo? Mga bulok na isda lang ba yan? Walang nagkakagusto dito. Umalis ka na agad. Xiao Xuan. Sigurado ka bang paalisin mo ko? Hindi naman sa ano. Ikaw na matanda, baliw ka na ba talaga? Hindi mo naman kamag-anak si Xiao Xuan. Bakit ka naman dumidikit sa kanya? Tumahimik ka. Tatanungin kita ulit sa huli. Sigurado ka bang paalisin mo ko? Naman, hindi ko makilala. Kung sinong matandang tulad mo, anong ginagawa mo dito? Kunin niyo siya, itapon sa labas. CJ. Xiao Xuan. Sayang ang pagpapalaki ko sa'yo. Paghihirap ko para sa'yo. Akala mo, makakasakay ka sa Zhu family, makakabuo ka ng desenteng buhay.
Paano mo nagawang talikuran ako? Tama na. Hayop kang matanda, manahimik ka, paalisin kita, hindi ka ba nakakaintindi? Xiao Shaoxuan. Sabi na ng matatanda, ang tupa, lumuluhod pa man din. Ang uwak, nagpapakain sa magulang. Hindi ko lang inasahan na ngayon, ganyan ka nakawalang galang. Walang utang na loob, yun na lang. Kasalanan ko noon. Hindi ko masyadong inisip. Nakautang ako sa'yo. Ganito, Shaoxuan. Lumuhod ka at yumukod sa akin. Lahat ng nangyari sa'yo ngayon, hayaan mo na ang nakaraan. Teka, ano ang ibig mong sabihin? Sino ka para sa asawa ko? Bakit mo siya pinapaluhod? Sa anong karapatan? Dahil ako ang tatay niya. Tatay na nagpalaki sa kanya 20 taon. Ano? Shaoxuan, sabi mo ay isa kang ulila. Ang tatay mong ito, saan siya biglang lumitaw? Xiao Shaoxuan. Ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo sa akin. Ibig sabihin ba nagsisinungaling ka? Pinalaki mo ako, pero hindi ko naman hiniling. Mismo kang napakahirap. Bakit mo pa ako pinulot? Alam mo ba, ang kahirapan mo, sinira ang buhay ko. Nung una, isinugal ko ang buhay ko para iligtas ka sa ilo. Pinalaki kang ganito. Ikaw, ganyan mo ba talaga ako isipin? Kung hindi, ang mga magulang ng iba, malalaking boss. Anong may bibigay mo sa akin? Isa ka lang namang nagbabanat ng buto sa bukid, bastong matandang magsasaka. Bukod sa pagiging pabigat mo, ano pa ang kaya mong gawin? Ngayon na nakikita mo ako, malapit ka nang magpambahay sa zoo, malapit ka nang yumaman. Ngayon, parang limats ka na naman. Humabol para sipsipin ang dugo ko. Ang basurang tao na tulad mo. Anong drama mo dito? Pagmamahal at paggalang ng mag-anak. Tulad mo, kriminal. Anong teatro ang pinagtatanghal? Pagmamahal ng ama at anak. Pinag-aral kita sa loob ng maraming taon. Ngayon, ni tamang pagtrato sa tao, hindi mo alam. Mali ba ang sinabi ko? Walang anak na lalaki, kaya mo ako inampot. Noong nang bata ako, mahigpit ka sa akin. Pinapatahimik mo ako. Sinasakta. Ginawa mo lang para balang araw. Maging matagumpay ako, at pagmasdan mo ako, habang yumayaman. Tulad mong sakin, karapatang sumaway sa akin. Mahigpit ako sa'yo, para umunlad ka. Ganito nang tingin mo sa akin. Sa isip mo ba, kahit kaunting, pasasalamat wala ako? Ha? Pasasalamat? Pera lang naman gusto mo, di ba? Ang perang ito, pagtatapos na ng ating pagiging ama't anak. Pera. Si Xiao Weijiang, maraming salapi. Kahit gaano karami. Tandang ito, nagsasalita ng kung an. Shaoxuan. Pumayag kaming magpakasal si Wenwen dahil, naaalala mo pa, ang Wenwen namin, hindi maglilingkod sa biyanang pamilya, ang pamilyang Zhu. Hindi makikisama, sa hamak na tulad, magkamag-anak. Xiao Shaoxuan. Ayusin mo agad ang kalokohang ito. O huwag nang magpakasal. Opo. Xiao Weijiang, narinig mo, manugang na ako ng pamilyang Zhu. Mula ngayon, wala na tayong kaugnayan. Mabuti, Xiao Shaoxuan, para lang sa hamak na Zeus. Sinisiwalat mo ang pagiging ama't anak. Ako si Xiao Weijiang. Bakit pinalaki ang isa tanga at sakin na ahas? Hamak na Zhu. Alam mo ba, ang estado nila sa Jiangsheng, sige na nga, bastos na magsasaka. Wala ka nang maintindihan. Ang perang ito hawakan mo. Umuwi ka na sa Wangjiago. At alagaan mo na lang ang mga manok. Tama, Xiao Shaoxuan. Gusto mo talaga wakasan ang ating pagiging ama't anak? Pwede. Lumuhod ka ngayon at magmano ka ng 3 beses. Tapos na tayo. Ikaw dapat ang lumuhod. Magmano ka ng 3. Pagpasensyahan mo ako. Pagkamatay mo, baka bigyan pa kita ng magandang kabaong. Hayop ka talaga. Napakalaking kawalang utang na loob at kabastusan. Hindi ka ba natatakot sa kidlat? Tignan na natin kung tatamaan ako. Anong hinihintay niyo? Papaluin niyo siya. Hindi, aray. Mabuti. Ngayon ay manood ka sa akin at sa biyenan kong lalaki at babae. Kasama si Wenwen. Titigilan ka na nila mula noon hanggang ngayon. Hindi lumuluhod ang ama sa anak. Ayaw mong sumunod ng mahinahon. CJ, saktan niyo pa. Dumating na ang Dragon Rice Group. Hahaha. Dumating na ang aking regalo. Nasaan si Xiao Shaoxuan? Ako nga po si Xiao Shaoxuan. Sino po kayo? Siya po si Bisi Kim Yang ng Longjiang Group. Yang po. Xiao Shaoxuan ka, di ba? Opo, halina. Dalhin ang mga para kay Ginoong Xiao at ang regalo para sa kasal ni Miss Zhu. Itaas dito. Teka muna. Xiao Shaoxuan, immoral ka. Walang utang na loob. Nagbago na ang isip ko. Hindi ko siya bibigyan ng anumang bagay. Sino ka? Ako. Ang nagbigay ng regalo. Ano? Galing pala sa kanya? Xiao Weijiang.
Paano mo nagawang sabihin ikaw ang nagbigay? Baliw ka na talaga. Zhu Daqiang, ang tapang ng pamilya Zhu nyo dahil sa paglilingkod ng pamilya Zhu sa Longjiang Group noon na nagbuwis ng buhay. Kaya naman, para sa inyo, binigay ko ang regalong ito. Ganito mo ako binayaran. Yang, huwag po kayong magalit. Ang matandang ito ay walang kinalaman sa amin. Ipapasori ko siya agad. Magsorry ka na. Kaya pala ang anak na pinala ayaw na sa iyo. Sa tingin hindi ka lang hangal, kundi lubos na hangal pa. Ikaw na matanda, walang pakundangan. Magsorry ka kay Yang. Magsorry ka. Hindi siya karapat-dapat. Hindi siya karapat-dapat. Alam mo ba kung sino siya? Vice Presidente siya ng Dragon Rice Group. Siya ang pansamantalang chairman. Kanang kamay ni Chairman Bai. 1 kilos lang niya. Mawawala ka na sa Jiangsheng. Ganyan ang kapangyarihan niya. Ikaw na taga-probinsya. Sa harap ng lahat ng makapangyarihan sa Jiangsheng. Ginulo mo ang kasal ng anak. Nagmalaki ka pa sa harap ni manager niya. Gusto mo bang nanahas kang galitin si manager niya? Gusto mo bang hatakin kami? Ang pamilya Zhu sa gulo. Magsorry ka. Isang hamak na. Vice Presidente ng Dragon Rice Group. Hindi ka rapat-dapat sa paningin ko. Kung magsusorry siya ang dapat magsorry sa akin. Pag-iisipan ko. Napatawarin siya ng bahagya. Hahaha. Mabuti. Ayos. Hindi ko alam na dito sa Jiangsheng ay may isang napakayabang na tao. Hindi ko naman balak makipagtalo sa isang hamak na tao. Pero ngayon, ako ay sumisimbolo sa dangal ng Dragon Rice Group. Hindi natin yurakan ang Dragon Rice. Sugatan mo ang sarili mo at papanatilihin kong buhay ka. Hahayaan kitang umalis. Kahit dumating si Bai Yu, wala siyang karapatang pagsugatan ko ang sarili. Ang pangalan ni Manager Bai ay hindi mo pwedeng tawagan ng basta. Minamaliit mo ba kami? Lahat ng makapangyarihan sa Jiangsheng para bang wala kami sa paningin mo? Tama, sa palagay ko, ang lahat ng naririto ay walang halaga sa akin. Gago, ano ba sinasabi mo? Kaming lahat ay walang halaga sa'yo. Anong klaseng tao ka ba? Anong ibig mong sabihin? Lahat dito ngayon ay mayaman o makapangyarihan. Kikilos lang ng isa sa amin. Puksain ka na. Isang magsasakang. Nangahas pang magsalita ng basta. Kaya pala iiwasan ang anumang kaugnayan. Ganitong baliw. Sino mang malapit, malas, si Manager Yang ay mayabang at ignorante. Nagalit ang lahat sa kanya. Kung hindi makagalaw ang Dragon Rice, ang pamilya Bai ang magbibigay sa kanya ng leksyon. Kasama ang aming Sun family. At ang Su family din. Patulong ang Zhou family. Mga Ginoo. Mga Gina, ang baliw na ito at ako, pati ang Zhu family namin ay walang kinalaman. Gawin niyo sa kanya ang anumang gusto niyo. Bahala kayo. Huwag niyo kaming isama. Ang Zhu family may daang patungo sa langit. Nasa impyerno ka naman pumunta. Mga Ginoo. Ang baliw na ito at kanyang mga ginawa ngayon ay nasaksihan ng lahat. Ang Dragon Rice Group ayaw sanang maging malupit. Ngunit dahil ito ang gusto ng lahat, di na ako magdadalawang isip. Kaya, balian mo ng binti. Tapos itapon sa labas ng Jiangsheng. Dapat nang binali ang binti ng taong ito. Tumahimik ka. CJ. Bigyan kita ng 5 minuto. Pumunta ka sa Jinshen Hotel. Pag hindi pananagutan mo. Bilis, tinatawag na ni Director ang handog para sa kasal ng binata. Handa na ba lahat? Pangulong Bai, doon sa dokumento ng paglipat ng shares ni Director Xiao, bilyong kontrata, milyong mansyon at mga regalo para sa bagong kasal. Nandito na lahat. CJ, dalhin ang regalo. Sumunod kayo. Opo, bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Magbago ng isip, matandang luban. Baliw ka na yata. Ayos lang kung mag-isa kang baliw. Huwag kaming isama. Huwag mong iisipin na, kung ganito ang gagawin, mapipilit mo ako at si Xiaoxuan. Nakilalanin ka, matandang taga-bukid. Mananaginip ka lang. Sasabihin ko sa kung magpapatuloy ka sa gulong, ikaw lang ang masasaktan. Pangulong Bai. Opo. Opo, naiintindihan ko. Sinabi ni Pangulong Bai sa telepono. Sa loob ng 5 minuto, darating siya mismo. At saka, ang tagapangulo ng grupo ay darating din mismo. Para kina Xiao at Miss Zhou, ang kanilang regalo sa kasal. Ang tagapagtatag ng Longjiang Group na nagretiro ng dekada, ngayon ay personal na nagbigay karangalan. Ang pamilyang Zhu ay tunay na pinarangalan. Xiao Weijiang, narinig mo ba? May mga importanteng darating. Sana'y mamulat ka na. Mula ngayon, ang ating katayuan ay parang langit at lupa. Kung may sense ka pa ngayon, at luluhod ka para humingi ng tawad, baka sakalit dahil sa dati nating relasyon. Makiusap ako para sa'yo sa kanya, at mabigyan ka ng tsansa. Mga taga-probinsya talaga, walang alam, hindi alam ang panganib. Sabi ko na umalis ka na lang. Bakit ka naghahanap ng gulo? Buti na lang si Xiaoxuan. Naging mapagpasya, at tinapos ang inyong relasyon. Kung hindi, madadamay ang pamilya. May 2 minuto pa. Sa harap ng kamatayan, di pa rin nagsisisi. Talagang walang pag-asa. Mga bantay, gawin ang sabi ni Vice Presidente Yang. Basagin ang mga binti niya. Ihagis palabas ng Jiangsheng. Sa tingin ko kayo, ay napakalakas ng loob niyo. Grupo Longjiang, pagbati sa General Manager ng grupo, maligayang bagong kasal kay Xiao Xiaoxuan, 100 bilyong kontrata para sa pamilyang Zhu. Para kay Binibining Zhu, isang set ng Villa Succession, Ars de Triomphe. Napadpad pala ako sa Longjiang Group General Manager.
Sabi ni Wenwen pagkatapos ng kasal, magbibigay siya ng sorpresa sa akin. Ang posisyon bang general manager na ito ay para sa akin, inayos ng pamilyang Zhu. Wenwen, talaga namang mahal na mahal kita. Salamat po, mama at papa. Hindi ko po sasayangin ang tiwala ninyo sa akin. Iyang. Ito rin ba kaya ang inyong malaking regalo? Itong. Ako ang nagbigay ng regalong ito. Pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Dahil hindi kayo karapat-dapat dito. Walang hiya ka talaga, si Xiao Weijiang. Noong nagbibigay ng regalo si Iyang, sinabi mong ikaw ang nagbigay. Ngayon naman, nagbibigay ng regalo si Director Bai. Sinabi mong ikaw ulit ang nagbigay. Nakaka-offend lang kay Iyang, hindi pa sapat. Ngayon, gusto mo pang i-offend si Director. Hindi ka pa ba kontento sa sarili mo? Hindi ka pa naman baliw ka talaga. Masyado kang mapangahas. Hindi mo talaga alam. Sa harap ni Director, Napaka-arugante mo pa rin. ano nang pinag-aawayan ninyo dito? Pakalmahin po ang inyong sarili. Hahawakan ko na itong tao at ayusin. Para hindi na niya kayo ma-offend pa. Zhu Daqiang, nandito na mismo si Director Bai. Ang pamilya ninyong Zhu, kinukonsinti pa rin ang hamak na ito na sumisira sa okasyon. Anong parusa ang nararapat sa'yo? Iyang, Director Bai, pakalmahin niyo ang inyong sarili. Aalisin ko na baliw na ito palabas. Lumayas ka. Sinasabi ninyong siya ay isang hamak na tao. Ito ang aking manugang, ama inik Xiao Shaoxuan. Huwag kayong mag-alala, si Shaoxuan ay tuluyan nang naputol ang relasyon sa kanya. Ano man ang gusto niyong gawin sa kanya, ang angkan ng Zhu ay walang tutol. Opo Yibei. Itong baliw na ito, noong wala pa kayo, ay nagsalita ng basta. Hindi niya pinahalagahan ang Longjiang Group at sobrang mayabang. Para sa karangalan ng Longjiang Group, kailangan niyang matanggap ang nararapat na leksyon. Ganoon ba? Anong parusa ang nais mo para sa kanya? Basagin ang mga binti niya at itapon sa labas ng hotel upang hindi na siya muling makapasok sa Jiangsheng. Ano sa palagay niyo ang plano na ito? Huwag mag-alala Hibay, hanggat nandito ang angkan Zhu sa Jiangsheng. Kapag naglakas loob siyang pumasok, ako si Zhu Daqiang ang unang gaganti. Napakaganda. Napakagaling ninyo talaga. Walang anuman. Ginawa ko po ito para sa kumpanya. Itong taong ito ay nagsalita nang walang galang sa Longjiang. Kung hindi siya mapipigilan, makararating ito sa Pangulo. Tumigil ka, ang dapat basagin ang mga binti at itapon ay ikaw. Ano po ang ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Mga bulag kayo, ininsulto ang mahalagang bisita. Nararapat ka bang paluin? Dakilang bisita. Bay, nagkakamali po ba kayo? Siya ay tagawang Jiago, magsasaka na nag-aalaga ng manok, ni hindi pa siya nakalabas ng nayon. Ngayon lang siya nakarating sa Jiangsheng. Paano siya naging dakilang bisita? Tanga, mas dakila siya kaysa sa sinuman sa inyo. Yang Zawei, Zhu Daqiang, kayong mga walang karapatan ay nangahas na magsalita. Kailakas ng inyong loob. Boss Bay, nagkakamali ka yata. Isa lang siyang magsasaka galing probinsya. Napakababa ng antas niya. Xiao Weijiang, narinig mo na rin. Ngayon, sa tulong ng pamilyang Zhou, naging general manager na ako ng Longjiang Group. At ikaw, di mo matanggap na umasenso ako. Gumagawa ka ng gulo, gusto mo akong hilahin pababa. Talagang kasuklam-suklam ang balak mo. Pero, kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo matatalo ang amin. Pamilyang Zhou, pinapayo ko sa iyo, mas mabuting magtipid ka na lang ng lakas. Tumahimik ka. Ano ang karapatan ng pamilyang na ikumpara kay Angkok Xiao? Boss Bay, pakiusap, ipaliwanag mo. Ano ba talaga siya? Hindi mo siya kilala. Siya ay mula sa Longjiang Group. Sino ako? Sa kasalukuyan mong estado, hindi ka pa karapat-dapat malaman kung sino ako. Angkok Xiao, ang pamilyang Zhu ay nagkasala ng pagsuway. Paano mo nais itong parusahan? Kung gayon, putulin ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa Zhu bilang babala sa iba. CJ, Ikaw lang. Ang tapang mong magsalita. Ang aming Zhu at ang Longjiang Group ay magkasama na sa loob ng dekada. Si Boss Bai ay maniniwala lang sa'yo. tumahimik ka. Ipag-utos mo. Bawiin ng Longjiang Group ang lahat na pakikipag-ugnayan sa Zhu. Sino mang makikipag-ugnayan sa Zhu ay hindi na makakapasok sa Jiangsheng. CJ, ang Longjiang Group ay namamahala sa Jiangsheng. Lahat ng mapagkukunan ng negosyo. Sinabi mismo ni Director Bai na itigil ang kooperasyon sa pamilya Zhu. Mukhang ang pamilya Zhu sa Jiangsheng ay wala nang mapaglalagyan na dahil lang dito kay Zhu Daqiang na sagasaan ng matandang ito ay naparusahan ng ganito. Ano ang pinagulan niya? Hindi ko alam. Paano? Mayroon ba kayong tutol? Hindi po. Si Ginoong Xiao ay kaibigan ni Director Bai. Ang pamilya Sun sa hinaharap, tiyak na ituturing na pinakamahalagang bisita, walang kahit anong pagpapabaya. Ang pamilya Li sa hinaharap, tiyak na igagalang si Ginoong Xiao. Kung sino man ang mang-api kay Ginoong Xiao, ay kaaway na ng aming pamilya. Kami rin. Mahal, bilisan mo, mag-isip ka ng paraan. Mahal. Nahirapan akong mapangasawa sa pamilya Zhu. Hindi dapat bumagsak ang pamilya Zhu. Director Yang. Tingnan mo si Director, bagaman siya'y executive ng grupo. Ngunit ang kapangyarihan ng grupo ay laging sa tagapangulo. Si Director ay nagdesisyon mag-isa sa pagpigil ng kooperasyon sa pamilya Zhu. Kung ang tagapangulo ay magkamali ng isip, ang mga senior executive ay masyadong mayabang. Paano kung madamay po kayo? Tingnan niyo po.
Director, ang paggawa mo nito ay tila hindi makatarungan. Ikaw, para sa isang ordinaryong tao lang, gumawa ng malaking gulo gamit ang pangalan ng grupo. Kung kumalat ito, hindi maganda ang dating. Ang Longjiang Group ay nangaapi ng mahihina. Kung ito'y kumalat, ang tunay na kahihiyan, matanda, dahil kilala ni Director Bai. Hindi ko nababanggitin ang yabang mo sa paglapastangan sa Longjiang. Kung magpapatuloy ka pa sa pagiging mayabang at pala o paghamon sa grupo, kahit si Bai Yu ay hindi ka maililigtas. Yang Zawei, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Bai Yu, ikaw at ako ay parehong executive ng Longjiang. Ngayon, para sa isang ordinaryong tao lang, ay tinapos mo ang kooperasyon sa pamilya Zhou. Gusto ko pa ring itanong sa'yo, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Director Yang, sa tingin ko si Director Bai ay hindi ko alam kung paano ang matandang iyon. Nalinlang niya, na ipinagtanggol pa siya. Nakakabaliw talaga. Bai Yu, ang Longjiang ay nangunguna sa kalakalan sa bansang Dragon. Ang isang ordinaryong tao, anong karapatan niya para makatabi sa atin? Tumahimik ka, ang hindi karapat dapat makatabi ni Tiyok ay ikaw. Ikaw, At ikaw, walang utang na loob, hindi karapat dapat maging anak. Ngayon, kung ikaw ay luluhod, magmano sa Tiyong Xiao at humingi ng tawad. Baka payagan kitang mabuhay pa. magmano ako sa matandang ito. Nakangarap ka. Ngayon, ako na ang pangkalahatang tagapamahala ng Longjiang. Pinagkalooban ng pagkilala ng Pangulo. Balang araw, ako'y magiging pinagkakatiwalaan ni Pangulo. Sa oras na yon, sino ang magpapaluhod sa akin? Tama, Bai Yu, si Xiaoxuan na yon ay pinagkakatiwalaan ni Pangulo. Bagamat direktor ka sa grupo, hindi lang naman ang isang direktor na tulad mo. Ang pamilya namin, Zhou, ay hindi tako. Bai Yu, narinig mo, si Xiaoxuan ay hindi karaniwang tao. Pumasok na siya sa Longjiang, tataas pa ang kanyang estado. Sigurado ka bang dahil sa isang hamak na tao, ay lalaban ka sa buong grupo, Xiao Weijiang? Dapat alam ng bawat isa ang katayuan nila, wala kang kapangyarihan. Kahit umasa ka sa impluensya ng iba, di mo mararating ang totoong antas mo. Antas, pinaghirapan mo ang pagtutok sa mga ambisyon mo. Pero sa paningin ko, walang kwenta yon. Puro kahangin. Nagpapanggap ka hanggang naniniwala ka na sa hitsurang pulubi mo. Alam mo ba kung anong klaseng tao ka? Mahal, huwag kang makipagtalo sa prom ding ito. Ikaw ngayon ang pangkalahatang tagapamahala ng kahit maging malapit pa siya kay Pangulo. Anong magagawa niya? Wala siyang panlaban sa pamilyang. Tama. Xiaoxuan, alam kong kaya mong umasenso. Tinulungan kita na makawala sa sirang probinsya nung ito dahil para rin sa'yo. Pagsapit mo sa Longjiang, huwag kalimutan ang pamilya Zhou. Nga, Xiaoxuan, ang pamilya natin ay hindi nagkulang sa'yo. Pagkapasok mo sa Longjiang, dapat mo sana ibalik ang negosyo ng Zhou sa Longjiang. Huwag kayong mag-alala, nanay at tatay. Kapag nakapasok na ako sa Longjiang, kauna-unahan ko, gawain ang pagpapirma muli sa pamilya natin. Mabuting manugang ka. Buti na lang. Matandang ambisyoso ka. Akala mo ba't mapapasayo ang Longjiang? Dahil kay Pangulo Bai? Alam mo, puro pangarap lang yan. Isang pantasyang hangal. Nanay, nakapagdala siya ng kahihiyan. Dapat lang siyang bigyan ng leksyon. Tama. Ikaw, lumuhod ka sa akin. Sa iyong pagsuway ngayon, humingi ka ng paumanhin. Nay, siya ang nagpasama sa ating pamilya sa pagkawala ng dangal. Ang pagluhod at paghingi ng paumanhin ay hindi sapat. May maganda ka bang solusyon? Mahal ko, paano kung ganito na lang? Paluhudin mo siya. Tapos, magpagapang sa buong bulwagan. Hay, tapos tumahol tulad ng aso. Dahil sa kanyang kayabangan, makatanggap ng parusa. Mahal ko, susunod ako sa'yo. Hindi mo narinig sinabi ni Wenwen. Bakit hindi ka pa gumagapang dito? Matagal ka nang nasa bukid. Siguradong marunong ka nang tumahol. Bilisan mo, tahol, kapag maganda ang iyong tahol. Baka sakali, mabawasan ang paggapang mo. Xiao Xiaoxuan. Isa ka lang namang, Longjiang Group, isang general na manager. Kahit manager ka lang, mayabang ka na. Talagang wala kang silbi. Ang Longjiang Group ay hari sa komersyo ng Longgo. Ang asawa ko, ngayon, siya ang general manager ng Longjiang Group. Sa paglipas ng panahon, tiyak niyang makukuha ang mga yaman. Paano mo nasabing wala siyang kwenta? Wenwen, pinipilit mo sa matandang taga-bukid. Ano pa ang silbi ng sinasabi? Alam ba niya ang mundo ng negosyo? Nakilala niya si Chairman Bai. Sobrang swerte niya dahil sa biyaya. Xiao Xiaoxuan, ipapakita ko sa iyo kung ano ang masamang gawa ay hahantong sa sariling kapahamakan. Xiao Weijiang, hanggang ngayon, matigas ka pa rin. Hindi ka susuko hanggat hindi huli. Kunin siya, hawakan niyo siya, paluhudin at patahol sa kanya. Pagkatapos, basagin ang mga binti. Itapon siya palabas. Xiao Xiaoxuan, tama na iyan. Ang plano ko sana, dahil kay Uncle Xiao, na nagpalaki sa iyo, ay binigyan kita ng dangal. Pero ang ginawa mo ngayong araw, ay kasuklam-suklam. Bai Yu, huwag mo na siyang patulan. Ipasa ang utos. Tanggalin siya bilang manager. Xiao Weijiang.
Ako ang general manager na hinirang. Kahit pa si Chairman Bai ang lumabas, hindi ako mapipigilan. Bago ka magmayabang, gamitin mo muna ang utak mo. Ginoong Xiao, ikinalulungkot kong ipaala na pagkatapos ng board, ang kontrata mong manager ay wala na. Ano? Mahal, ano nang nangyari? Impossible. Ito ang kataksilan sa pagtatrader kay T. Beiyu, ako ang general manager na pinili mismo ng chairman. Anong karapatan mong utusan ng grupo na tanggalin ang kontrata ko? Beiyu, nakikialam ka sa empleyado ng grupo. Ang tapang mo, sinabi ko. Ito ang desisyon ko. Ako ang may pasya. Xiao Weijiang, ulol kang matanda ka. Hindi mo masipsip ang yaman ni Xiaoxuan, kaya sisirain mo na lang siya. Babalaan kita. Sabihin mo agad kay Chairman Bai na ibalik ang trabaho ni Xiaoxuan. Kasalanan mo ito. Gago ka. Ako. Ikaw, Dahil lang sa'yo, mangahas kang bastusin ang bisita. wala kayong karapatan na hawakan ako. CJ, matandang probinsyano ka. Inimpluwensyahan mo si Chairman Bai na tanggalin ang kontrata ng Zhu Family at Longjiang Group. Okay lang sana iyon. Pero ngayon, nakikialam ka pa sa empleyado ng Longjiang Group. Tignan mo ang sarili mo, karapat-dapat ka ba? Karapat-dapat siya. Lahat kayong magkakasama, hindi niyo siya kayang pantayan. Katawa-tawa. Beiyu, para lang ipagtanggol mo itong taga-probinsya. Handang magsinungaling tungkol sa estado niya. Kung malaman ito ng iba, anong sasabihin nila? Beiyu, kahit direktor ka ng grupo, hindi mo dapat inaabuso ang kapangyarihan. Para sa isang probinsyano, dinudusta mo ang aming Zhu Family. Sa harap ng lahat, anong halaga ng Zhu Family? Sa harap ko, kapag sinabi kong isa, walang may karapatang magsabi ng dalawa. CJ, Xiao Weijiang, siraulo ka. Lubos kang mayabang. Akala mo dahil kaibigan mo ang chairman, pwede ka nang gumawa ng katarantaduhan. Sa Jiangcheng, ang Longjiang, hindi pa hari sa lahat. CJ, ipakita mo nga ang koneksyon mo. Na sinasabi mo, gusto kong makita kung sinong makakapigil sa taong gustong parusahan ko. Tawagan mo ang pinsan mo. Ang pinsan ko, si Zheng Yuan, ngunit director ng Longteng Chamber of Commerce. Director ng Longteng Chamber of Commerce. Ngunit namamahala sa buong ekonomiyang pangkomersyo ng Long Country. Kahit ang Longjiang Group, sa harap ng Longteng Chamber of Commerce, ay maaari lang yumukod. Maya-maya, darating ang aking pinsan. Kayo dalawa, siguradong patay ka. Pagtutugma ng aming mga mapagkukunan. Pangulo, direktor ng Longjiang Group, nagpadala ng mensahe si Beiyu. Siya po ay nagpakita na. Ano, pagbati, Pangulo. Hinagilap niyo ang buong Long Country. At sa wakas nahanap ang mahalagang ito. Ang leader ang nagtatag ng Longjiang Group, ang higanting negosyante, at pinagbuklod ang lahat ng malalaking bansa upang itatag ang Longteng Chamber of Commerce. Maaaring sabihin walang dudang, hari ng pagnenegosyo, 20 taon na ang nakalipas. Siya'y nagretiro sa kapangyarihan. Ngayon, sa wakas, nais niyang magpakita. Bilisan, ihanda ang sasakyan. Susunduin ko siya pabalik sa lungsod. Teka, Pangulo, sa kalahating oras, kayo at Amerika, ay mayroon pang pandaigdigang kumperensya. Zheng Yuan. Una kang makipagkita kay Beiyu kasama si Liwan upang salubungin ang leader. Susunod agad ako. Opo. Senyor Juan, mangyaring. Hello, bunso. Minsan, may nanunulsol sa pamilya Z. Talagang mayabang at bastos. Bilisan mo at pumunta ka. Tulungan mo akong asikasuhin ang baliw. Sino ang naglakas loob na ito? Paano nang ahas na apihin ka? Hintay ka lang dyan. Pupunta na ako riyan para suportahan ka. Senyor Juan, mayroon pa akong personal na usapin. Maaaring hindi ako makasama sa paghahanda ng regalo para sa leader. Ayusin mo agad ang iyong usapin. Huwag maantala ang mahalagang bagay. Opo. Senyor Juan, ingat sa daan. Bunso, nasa hotel na ako. Ang batang umapi sa'yo. Siguradong patay siya ngayon. Tara na. Sige, pinsan. Ang pinsan ko, nasa hotel na siya. Xiao Weijiang, paano mo nagawang galitin ang Zhu? Ngayon, ang iyong kamatayan, hindi ko akalain. Mayroon pa palang malaking backer ang Zhu. Si Zheng Yuan ay direktor ng Dragon Rice Chamber sa buong Jiangcheng. Sino ang makakalaban ng Dragon Rice? Mukhang ang Zhu ay kamag-anak din ni Direktor Zheng. Mukhang si Beiyu, mahihirapan niyang galawin ang Zhu. Si Beiyu ay isa lang, direktor ng Longjiang Group. Sa harap ng Dragon Rice Chamber, parang pulubi na humahamon sa bundok. Si Beiyu at ang matandang ito, sumalubong sila sa bakal. Akala ko'y may malaking tao silang inanyayahan. Isang direktor lang ng Dragon Rice Chamber, parang asong bantay lang. Ang matanda, sino ang tinutukoy mong ang cute? Aba,
Pinsan, siya nga. Ikaw pala ang nambubulag sa aking pinsan. Pinsan, ang matandang ito, dahil sa paglapit kay Direktor Bai, nalinlang niya si Direktor upang putulin ang Longjiang at aming kooperasyon sa Binawi pa niya ang alok sa Longjiang at ang isek row ng biyenan ko. Talagang hindi niya pinansin ang aming pamilyang Zhu. Hindi ko akalain. May ganito palang tao sa Jiangcheng na kaarogante na naglakas loob kalabanin ng aming Joe. Sige, sambilan mo siya ng 50 para maging babala sa iba. Tingnan natin kung sino ang gagawa. Beiyu, siya nga pala, Consel ng Longteng Commercial. Matapang ka pa rin na nandito, sumisigaw, nababaliw na ang matandang ito. Nababaliw ka na rin ba? Ha, pinapayo ko sa'yo, kay Beiyu, lumayo ka na agad, baka sa huli, masaktan ka, at madamay pa ang Longjiang. Ikaw si Beiyu, di ba? Direktor ng Longjiang Group. Dahil sa pagiging direktor ng Longjiang Group, nagwawalang puri ka rito. Gusto mo na yatang mamatay. Consel Zeng, si Beiyu at ang matanda, mukhang hindi ka nila pinapansin. Para bang binabastos ka na, at ang dangal ng Longteng dinudurog sa lupa. Sana po, huwag mo silang palampasin. Xiao Shoxuan, sobrang yabang mo. Kung gaano kayo kaangas, mamamatay lang ka. Mamamatay. Hindi nyo alam gaano kataas ang ranggo ni Titok Xiao. Hoy, ano bang karangalan niya? Nagtitinda lang siya ng itlog. Sa tingin niya ay dahil sa pagkakaibigan nyo. Gusto niyang mamuno sa amin. Magpasikla. Iyan nananaginip siya. Ngayong araw, nandito si Consel Zeng. Tingnan natin, sino ang makakapagligtas sa inyo? Magsalita pa sa ganitong tao ay pagbaba ng antas. Kailan pa, bantay ng Longteng, ang may karapatang sumigaw sa akin. Sa tingin ko'y malapit ka ng mamatay. Matigas pa rin ang ulo mo. Zeng Yuan, buksan mong mabuti ang iyong mga mata. Sino ang nasa likod ko? Hindi mo ako kayang kalabanin. Hey. Ako, hindi mo ako kayang haminin. Ako, konsehal ng Longteng Commercial. Ikaw, ordinaryong direktor. Nagtatanggol pa sa babaeng ito. Ako, si Zeng Yuan, ang magpapatay sa kanya. Hindi siya aabot ng madaling araw. Sige nga, subukan mo. Sige, subukan mo. Director Zeng, ikaw at isang babaeng walang kwenta. Narinig ko. Siya ang iyong amang ampon. Nagbibiro ka lang, galing sa ganyang libli, hindi maitutumbas sa akin. Ngayon, napangasawa ko si Wenwen. Ibig sabihin ako'y kasapi ng pamilyang Zhu. Mabuti ang pagiging tao. Kailangang may alam sa patakaran. Kung hindi, mapupunta sa pagtalikod ng lahat. Lumapit ka. Opo. Ang matandang ito, nilalabanan pa ako. Bibigyan kita ng pagkakataon. Papuyuan mo siya sa akin. Matanda, hindi mo narinig si Direktor. Lumuhod ka sa akin. Nilate mo si Angkok Xiao. Naghahanap ka ng kamatayan. Beiyu, ikaw. Nilalabanan mo si Direktor. Beiyu. Gusto ko sanang iligtas ka. Hindi ko inaasahan. Ang sarili mo'y tinutulak mo sa kapahamakan. Sige, tutuperin ko ang gusto mo. Atake. Anong ginagawa mo? Angkok Xiao, bakit ka pa nag-aatubili? Hindi ka pa atake. Hay, pinapayuhan ko kayo, isipin nyo, lahat tayo'y nagtatrabaho. Hindi kailangan, dalawang iyan na walang utang na loob, mawala ang buhay. Atake. Anong ginagawa mo? Zeng Yuan, ngayong inalipusta mo si Angkok Xiao. Bukas magiging kaaway ka ng Dragon Country. Nakakatakot naman. Kayo, dalawang ito. Ang isa'y umaasa sa Longjiang Group, acting director. Gumagawa ng gulo dito. Ang isa naman, sa harap ng lahat, kung ano-ano ang sinasabi. Ngayon, bilang kinatawan ng Longteng Chamber. Papanagutin ko kayo. Atake. Matanda, bilisan mo, luhod ka. Pagkatapos, dumaan ka sa ilalim ko. Kung magugustuhan ni Direktor, baka maawa pa ako sa'yo. Anak na lapastangan. Makinig ka. Ipagalaw mo ang Longteng Chamber. Lahat ng tauhan sa Jiangcheng, papuntahin agad sa Jingshan Hotel. Bilis. Sino ka? Gu Weilong. Titok Xiao. Ipatawag ang Dragon Rice Asok. Lahat ng tauhan nito sa Jiangcheng. Pumunta agad sa Jingshan Hotel. Ipapaayos ko na kay Liwan ang tauhan. Punta na sa hotel. Liwan, nasaan ka na? Boss Gu, huwag ka nang magalit. Makakarating ako sa loob ng 3 minuto. Ang tapang mo, ngayon ang kasalan ng pamilyang Zhu sa Jiangcheng. Sino ang nanggugulo dito? Kami taga Dragon Rice Asok, mga walang kinalaman. Layas kayong lahat. Ako ang sinampal mo, sasabihin ko sa'yo ngayon. Malalaman mo kung paano anong inaantay mo. Kung hindi siya luluhod, patay mo siya para sa akin. Xiao Wei Jiang, hindi ka ba mayabang kanina? Bakit hindi ka makagalaw ngayon? Huwag mong isiping inalagaan mo. Pwede mo na akong yurakan. At pag malupitan, ako na ang magsasabi sa'yo.
Wala kang kwenta, lumuhod ka. Tigil kayong lahat. Sino ka ba? Manahimik ka. Ginoong Juan. Director Zeng, ako ang bahala sa'yo. Bakit mo ako sinasaktan? Sino siya? Tumahimik ka. Siya ay taga Longteng, kanang kamay ni Go Weilong. Si Wanzong mula sa kabisera. Ilang buhay mayroon ka. Napakalakas ng loob mong magingay sa harap ni Jiwan. Ginoong Juan, pakalmahin ang inyong galit. Hindi ko sinasadyang makasakit. Di sinasadya. Kaming dalawa, sa utos ng tagapangulo. Narito kami sa Jiangcheng para salubungin siya. Ngunit nagkagulo sa hotel. Ano ba itong ginagawa ninyo? Ginoong Juan, patawarin ninyo ako. Talaga itong matandang ito. Pagsuway siya nakatataas. Binigyan ko lang ng maliit na parusa. Tama na. Mabuti na lang, di naantala ang mahalagang bagay. Kung hindi, babayaran mo yan ng buhay mo. Baiyu, nasaan ka? Iwan, ako si Baiyu. Ikaw ba ang tumawag sa tagapangulo? Sinabi mong may mahalagang tao sa Jiangcheng. Tama. Kung gayon, ang mahalagang tao na nabanggit mo, nasaan siya ngayon? Siya po ito. Imposible. Baiyu, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ako at si Jiwan. Ngunit sa utos ni Chairman Go, dumating kami sa Jiangcheng para salubungin siya. Imposible namang siya ang tinutukoy mo. Sabi ko, walang sinumang may karapatan, sumigaw sa harap ko. Ngayon, ang mga umaapi sa akin, walang awang papatayin. Matandang gago, wala ka talagang alam. Hanggang kay Boss Juan ka na nagmamayabang. Opo, Boss Juan. Bago ka dumating, ang matandang ito, sa pamamagitan ni Baiyu, inaapi ang pamilya Zhou. Huwag kang malinlang sa kanya. Xiao Weijiang, ilan ba ang buhay mo? Nagpanggap kang dakilang tao kay Boss Juan. Beiyu, tawagan mo ang chairman. Lumitaw na ang dakilang tao sa Jiangcheng. Ito, ang dakilang tao na sinasabi mo. Tama, matagal lang nagkubli si Uncle Xiao. Kaming mga matatandang tagasunod niya, naghanap sa buong Longsheng bago namin matagpuan si Uncle Xiao. Ngayon, ibinigay ko ang impormasyon dahil sa tiyaga ni Gu Weilong sa paghahanap kay Uncle. Tama na, Baiyu. Gusto mong ipagtanggol si Xiao Weijiang at di mo ginamit ang isa lang siyang matandang magsasaka. Paano siyang maging dakilang tao? Ikaw na mababang uri. Huwag mong isipin makakalusot ka. Sa mataas na lipunan, nandito si Boss Juan ngayon. Hindi ka namin pababayaang gumulong. Tumigil ka sa harap ng dakilang tao. Huwag kang magmalabis, Boss Juan. Mababang uri lang siya. Huwag kang malinla. Opo, Boss Juan. Napakayabang ng taong ito. Sa pagkakilala niya kay Baiyu, maliit ang may kapangyarihan. Paano siyang maging dakilang tao? Boss Juan, pumunta tayo sa Jiangcheng para salubungin ng dakilang tao. Kung mali ang makilala natin, magagalit ang chairman. Hindi natin kakayanin ang magiging parusa. Malapit nang dumating si Chairman Gu sa Jiangcheng. Ang pagkatao niya ay siyang magpapasya. Kung tunay o peke, bago yon, walang pwedeng humawak sa kanya. Jimmy Wan, seryoso ka bang ipagtanggol ito? Nahiyain ng Dragon Rice Group ng ganito? Tumahimik ka. Jimmy Wan, sabay tayong dumating sa Jiangcheng para hanapin ng dakilang tao. Sasabuatan mo ba talaga si Baiyu para ipagtanggol ang taong ito? Suwi mo ba ang Pangulo? Dito, wala kang karapatang magsalita. Li Wan, iginagalang kita bilang kinatawan ng Pangulo, kaya tinawag kitang Ginoo. Kala mo talaga ikaw na ang hari? Makinig ka. Hindi ako pushover. Para malamangan mo. Anong balak mo? Gagantay ako. Li Wan, hindi pa panahon sa Dragon Rice para kontrolado mo lahat sang-ayon sa alam ko. Ang vice-presidente ay nandito mismo. Paniwala mo o hindi, ilalabas ko siya. Tingnan natin kung matapang ka pa pagkatapos nito sa pagiging makasarili mo. Ikaw. Mga tauhan, pakiusapin ng vice-presidente. Zeng Yuan, gagamitin mo ba siya laban sa akin? Yuan, nag-aalala lang si Director Zeng. Ayaw niyang maloko ka ng impostor na ito. Umalis ka, ang tama't mali ay malinaw sa akin. Pero kayo, bago ako dumating, mayabang kayong lahat. Masahol pa sa hayop. Matandang ito, huwag mong isiping panig ka ni Liwan. Makakaligtas kayo ni Baiyu. Pusong magkalakas kayo sa pagpapanggap. Ang kapalit ay kamatayan. Zeng Yuan, babalamin kita kung magsalita ka ng bastos. Huwag kang magtaka. Liwan, ginagago mo ba ako? Paano ka nakipagsabuatan kay Baiyu para itakbo ang kriminal? Kahihiyan ito sa buong Dragon Rice Group. Ang dakilang taong hinahanap namin ay imposibleng ito ng unit. Zeng Yuan, paulit-ulit kang bastos at walang respeto sa batas. Mga tauhan, balain ang binti. Pagkatapos ay itapot. Subukan mo. Hindi ako susuko. Hindi ako susuko. Tingnan ko, dito. Kung sino mang makakapangahas, kina Director Bai at Ling Xiao. Vice-Presidente, pagtulungan mo ako. Ano ba talaga ang nangyayari? Li Wan. Si Li Wan, ng direktor na si Baiyu, ay nalinlang at nakipagsabuatan sa isang matandang taga-bukid. Sinubukan kong kausapin, pinabugbog niya ang binti ko, at sinaalis ako. Hindi makatarungan. Siya ay tauhan pa naman. Napakawalang galang. Tama ka, Vice-Presidente.
Ang ginawa ni Liwan ay sinira ang dangal, lubusan. Sana ay mabuti mong siya ituruan. Sige. Talagang si Liwan. Hindi narito ang Presidente. Napakalaking pagsuway. PSK. Ihatid ninyo siya. Vice Presidente, pagtulungan mo ako. Ginoong Juan, si Director Zeng ay mataas sa kapulungan. Pinapaalis niyo siya, hindi ba kayo natatakot? Kung malaman ng presidente na magagalit sa inyo, ang mga usapin ko. Ang pamilyang Zhou ay walang karapatan. Hindi ka pa kwalipikado. Liwan. Paano mo sinuway ang nais ng presidente? Makipaghalubilo sa mga taong ito. Talagang kahihiyan sa mga taga-asosasyon. Vice Presidente. Inutusan ako ng presidente upang salubungin ang sa Jiangsheng. Dagdag pa. Napatunayan na ni Baiyu na ang ginoong Xiao na ito ay siya ngang hinahanap ng presidente. Hinihiling ko po, huwag mong hadlangan ang aking gawain. Ang sinabi ni Baiyu, totoo ba o hindi? Sino ang nakakaalam? Tumahimik ka. Ang pagkatao ni Uncle Xiao, hindi mo basta-basta mahulaan ang pagkatao niya. Puro kasinungalingan. Naglilito sa isipan. Mga gwardya, dakpin ninyo sila. Hilahin palabas at adteren para aipakin sa aso. Sino ang mga ngahas humawak sa kanila? Shenlei, Dragon Rice Commerce Guild. Kailan ka nagkaroon ng karapatan na magsalita? Ako ang vice-presidente ng Dragon Rice Commerce Guild. Nasa ilalim lang ng iisang tao. Nasa itaas ng libu-libong tao. Kapag wala ang presidente, ako ang hari ng negosyo sa Dragon Country. Isang hamak na direktor ng Dragon River. Ang buhay ko. Bakit naman ako matatakot? Shenlei, talagang naghahanap ka ng kamatayan. Sa tingin ko, ikaw ang dapat mamatay dito. Matandang hakluban, paano mo nagawang maging mayabang sa harap ko? Sa tingin ko, pagod ka ng mabuhay. Gawing abo ang iyong mga buto. Taderen at aipakin sa mga aso. Dalawang paraan ng pagkamatay. Pumili kayo ng isa. Dakpin ninyo silang lahat. Boss, nandito na ako para sunduin ka. Shenlei, naparito ako sa utos ng Pangulo upang salubungin ang isang mahalagang tao. Bago dumating ang Pangulo, hindi ka pa karapat-dapat kumilos. Isa ka lang sa tabi ng Pangulo, isang aso. Hindi pa karapat-dapat. Nakausapin ako. Ikaw. Umalis ka. Ikaw, isa ka lang ordinaryong tao. Paano mo nagawang galitin ang Longteng? Ngayon, sa ngalan ng Pangulo ng Chamber, papatayin ko ang mababang uri. Sa susunod na buhay mo, dapat mong tandaan, may mga tao, hindi mo kayang galitin. Shenli, paano mo naglakas loob? Mga langgam lang. Anong hindi ko magagawa? Lahat kayo huminto. Pangulo, bakit po kayo nandito? Ang kapal mo. Pangulo, pakinggan niyo po ako. Lahat ito dahil sa... Ngayon, may utos tayo mula sa na pumunta sa lugar na ito. Anong klase nilalang ka? Nakangahas kang magmalaki rito. Ang VIP. Pangulo, ano po ang ibig ninyong sabihin? Nahanap niyo na ang tao? Kay, ang mahalagang tao na sinabi ng Pangulo. Ano ang kanyang pinanggalingan? Hindi ko rin alam ang detalye. Ang alam ko lang, ang mga tao ng Longteng Chamber of Commerce ay palaging hinahanap ang misteryosong ito. Tungkol sa taong iyon, ang pangalan niya, sabi nila walang nakakaalam. Si Xiao Weijiang kaya ay talaga impossible. Narinig ko sa Longteng Chamber. Nahanap ni President Gu ang isang Sila ay mahusay sa paraan, mabilis at tiyak. Sinasabi na, basta matanggap ang patnubay mula sa ang pamilya ay tiyak na uunlad. Hindi ba't sinabi mo, ang iyong amang umampon ay kalahati ng buhay na nanatili sa Wangjia Village? Paano siya ang magiging iyon? Matandang yan. Pagka kita sa Pangulo, bakit di ka lumuhad agad? Ikaw, gusto mong lumuhod ako sa kanya. Matandang hakluban. Kahit di ka gumalang sa akin, alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Siguro nga. Si Guweilong yan, diba? Huwag mong banggitin ng Pangulo. Gagawin kita. Sa harap ng bisita ng Pangulo, paano kayo nagmalaki dito, hamak? Anong? Bisita? Bisita. Ay, ito na nga. Paano nangyari yan? Paulit-ulit mong nilapastangan si Tiyok Xiao. Noong una, dahil sa Longteng Chamber of Commerce, nais ko pang bigyan ka ng respect. Ngunit di ka nagbago. Ikaw. Ngayong araw, si Presidente Gu ay nandito. Sa tingin ko, hindi mo na kailangan manatili sa Longteng Chamber. Ikaw, maliit na direktor ng Longjiang. Anong karapatan mo? Lumayas ka. Si Baiyu ay kaibigan ko. Ang lumapastangan sa kanya ay paglapastangan sa akin. Pangulo, Vice-Pangulo siya. Paulit-ulit niyang nilapastangan si Director Bai at Li Xiao. Ako po ay nagkulang sa tungkulin. Parusahan niyo po ako. Tiyok Xiao, hindi ko po sinasadya ang pagkahuli. Nagawa ko pong makadama kayo ng sama. Ang mga nandito ngayong araw, paano niyo nais silang parusahan? Susundin ko po isa-isa. Pangulo, matalino po kayo at mapagmasik. Huwag kayong magpadaya kay Baiyu. Umaasa si Baiyu sa pagiging direktor. Kasama si Xiao Weijiang. Ginulo ang kasal ng anak ko. At ngayon, nagpapanggap pa si bisita. Nahimik ka. Nagsalita ang Pangulo. Paano kang mag-utos?
Liwan, kasabwat ka ni Baiyu. Si Director Zeng ay pinaalis ninyo. Anong kasamaan ang di nyo gagawin? Nandito na ang Pangulo. Nagsisinungaling pa kayo dito. Gusto nilang dayain ang Pangulo. Tama po, Pangulo. Ang taong ito sa tabi mo ay nabayaran na ni Baiyu. Si Baiyu at si Xiao Weijiang nagpapagulo ng isipan. Si Liwan ay tumutulong sa kasamaan. Sila ay isang grupo ng talagang mga sinungaling. Manahimik, bawat isa sa inyo. Talagang kahanga-hanga. Ipasa ang aking utos. Si Shen Li ay lumapastangan sa bisita. Labis na pagsuway. Mula ngayon, tanggalin siya sa pwesto. Huwag nang pumasok sa kabisera. Tungkol sa pamilyang Zhou, putulin ang lahat ng kanilang negosyo. Mga miyembro ng chamber, huwag makipagnegosyo sa kanila. Opo. Pangulo. Asawa ko. Pangulo, kung ang aming pamilya ay may nagkasala, maging maluwag nawa ang inyong kalooban, maging mapagbigay. Ikaw na walang utang na loob. Sayang ang effort ni Angkok Xiao. Para sa iyo, nagplano ng marami. Sino ka nga ba talaga? Bakit hindi ko alam ang lahat? Walang galang. Angkok Xiao. Sino ako? Xiao Shaoxuan, simula ngayon, wala na akong kaugnayan sa'yo. Ikaw, pagiging sunod-sunuran sa makapangyarihan, umakyat sa mga elite, lahat ng nangyari na yung harap, yung sariling gawa lahat. Impossible. Hindi ito possible. Sila, nalinlang sila na, Mo at ni Baiyu, napakalaki ng inyong loob. Nangahas kayong lokohin ang Longten Shanghui. Ngayon, ay ang inyong katapusan. Batang ito, puro kakasinungalingan. Angkok Xiao, aayusin ko sila agad dahil sa inyong kapangyarihan. Nang aapi kayo ng iba, bibigyan ko kayo ng isang araw. Ihanda ang kayamanan ng pamilya para humingi ng tawad kay Angkok Xiao. Kung lumipas ang oras, maghanda sa pagkalugi. Opo. Xiao Shaoxuan, bilang isang anak, naghahabol ka ng kapangyarihan. Hindi gumagalang sa ama. Paparusahan kita ng 100 pagyuko para maalala mo ang aral. Ito, hindi pa sapat. Nagalit si President Yu. Tapos na ang aming pamilya. Tapos na. Matandang lalaki. Hindi tayo tapos. Liok Xiao, dahil nagbalik ka na, ako po ay nasa Jiangsheng sa Makalawa, ay maghahanda ng isang maringgal na welcome party, ipagbigay alam sa mga negosyante ng Longteng tungkol sa pagbabalik ng tagapagtata. Ang bagay na ito, ikaw na ang bahala. Tungkol naman sa pamilyang Zhou. Liok Xiao, huwag kayong mag-alala. Ang pamilyang Zhou ay lubos na walang galang sayo. Sa Makalawa, sa handaan, tiyak na hindi pa padadalo ang pamilyang Zhou. Hello. Ano ang sinabi mo? Anong nangyari? Tai, anong nangyari? Tay, Sabihin mo nga sa akin, anong klaseng lalaki ang pinakasalan mo? Dahil lang sa kanya, ang aming pamilyang Zhou, hindi lang na-offend si Director, kundi pa na-offend din ang Longteng Business Group. Buti na lang, kanina lang, si Tiosun mo ay tumawag sa akin. Yung misteryoso, tagapagtatag ng Longteng Business Group, siya ang tunay na may-ari sa Jiangsheng, ay nagpakita na. ano? Tay, kung ganoon talagang dapat natin makilala ang mahalagang taong iyon. Sa madaling salita, si Gu Weilong ay isa lamang pansamantalang pangulo. Kung sakali, kung ang pamilyang Zhou natin ay makakalapit sa misteryoso tagapagtatag, kahit pa si Gu Weilong ay walang magagawa sa aming pamilyang Zhou. Ngunit ang Longteng Business Group ay nagsabi na, ang aming pamilyang Zhou ay walang karapatang dumalo sa handaan bukas. Huwag po kayong mag-alala, mag-isip pa tayo ng paraan. Ano pa bang magagawa natin? Xiao Shaoxuan, ang Zhou family namin makakaugnay sa'yo ay malas na talaga. Huwag po kayong mag-alala. Pupunta ako bukas sa Chamber of Commerce. Hihingi ako ng tawad kay Tagapangulo Gu. Para sa Zhou family natin, kukuhanin ko ang imbitasyon. CJ, maniniwala pa ako sa iyo muli. Kung hindi mo pa magawa ito, umalis ka na agad sa Zhou family. Gino, sino po ang hinahanap niyo? Si Tagapangulo Gu Weilong po. Anong oras po ang inyong appointment? Anong oras po para makipagkita sa chairman? Pumasok ka na lang at hanapin siya. Magtrabaho na kayo. Sino itong barbaro? Hilahin palabas. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako para makipagkita sa Tagapangulo. Kung maantala ang gawain niya, tapos na kayo. Bata, makinig ka. Araw-araw, sandamakmak ang gusto. Makilala ang ating Tagapangulo. Sobrang dami nila. Mga tulad mo, madami na akong nakita. Pesteng yawa. Ako'y iinang Tagapangulo. Kayo namang mga mapangmata. Maghintay lang kayo. Oh, di ba, Xiao Shuan? Bakit ka nandito? Magandang araw, Sun Xiao. Ang sabi ko, paano ka? Nakagalit sa kanila? At sila'y ganito kabastos? Sun Xiao. Mahaba ang kwento nito. Walang gustong magkalat ng dungis. Walang hiya, Xiao Shuan. Ang yabang at padalos-dalos mong amang ampot. Taga-bukid lang kasi. Talagang bastos siya.
Akala niya siguro, nakalapit na siya sa Lomjiang Group, kaya pwede na siyang mangapi. Makinig ka. Ako, si Sun Xiaoguang, kinaiinisan ko. Talaga ang mga mayayabang. Tol, huwag kang mag-alala. Sa handaan bukas ng gabi, isasama kita. Salamat Sun Xiao. Salamat Sun Xiao. Mahal, alam kong masaya ka. Ang salo-salo mamayang gabi ng Longteng Chamber. Pupunta rin ang tagapagtatag. Kapag nakilala ang pamilya ng tagapagtatag kung paano magmayabang ang amang pangaman. Mahal, tatay, nanay, tayo munang pumasok. Hintayin natin si Ginoong Sun. Anyway, sa palagay ko may ilan di dapat alamin ang sariling lugar. Kagandahan man ng suot, hindi nito matatakpan ang bahid ng karukhaan. Naalala ko ang salusalo ngayong gabi. Hindi inimbita ang pamilya Zhou. Pumunta ng walang imbitasyon. Talagang walang kahihiyan. Ano ba sinasabi mo? Mahal, itong amang pangaman lubog na sa kakabubuhan. Ang salo-salo ngayong araw ay para salubungin ang Longteng tagapagtatag. Hindi mo alam kung anong lalim. Ang panghuthot sa probinsya nung ang salo-salo mamayang gabi. Narito ang tagapagtatag. Kung ikaw at si Baiyu ay maghangad na magpanggap na bisita ni Presidente, tingnan natin ilang buhay meron ka para hamakin ang tagapagtatag. Xiao Weijiang, alam ko na ang iyong hamak na pinagmulat ay puno ng hinanakit. Ginulo mo kasal namin ni Wenwen. Pipilitin kong limutin yon, ngunit na yung gabi, payo ko'y umalis ka na ngayon din. Huwag magmaloko sa salusalo ng tagapagtatag. Ako ang may akda ng salusalo ngayong gabi. Gusto niyo akong paalisin? Wala kayong karapatang gawin yan. Hahaha, hahaha. Sa tingin ko sira-sira ka na. Buti na lang hiniwalayan mo na siya. Ngayon grabe na ang kapal niya ng mukha. Talagang hanap siya ng gulo. Tara na, umalis na tayo. Huwag tayong magpadala sa kanya. Tigil. Loko ka. Ano ba talaga ang balak mo? Sinasabi kong kayo ay walang karapatang dumalo sa salusalo ngayong gabi. Hindi kita papatagalin pa. Tol ka, nangahas kang nanakit ng nanay ko. Xiao Weijiang, ang punong abala ngayong gabi ay tagapagtatag ng samahan. Sino ka? Nangahas kang magmalikod dito. Sino ako? Di mo kailangang malaman. Ang alam ko, ngayong araw, hindi kayo makakapasok dito. Mahal. Sinta, huwag kang magpanik. Sinumaling lang si Xiao Weijiang. Ang mga dadalo ngayong gabi ay pawang mga elitista mula sa Longhu. Mayaman at makapangyarihan lang may imbitasyon. Xiao Weijiang, tulad mong umaasa kay Baiyu ay bisita lang sa aming high society. May imbitasyon ka. Hindi ko akalain na may magbibigay pa sa iyo ng imbitasyon. Maliit ka lang naman. Dahil alam mong may imbitasyon ako. Bilis! Umalis ka na. Kung magpapatuloy ka dito, magagalit ang founder. Ihahagis ka sa mga aso. Ang imbitasyon, hindi ito basta makukuha. Kahit na nakalapit ka kay Baiyu. Ano na? Ang pamilya Zhou na makikipagkita, ang founder ng Longteng Business. Siya ang may kontrol, lahat ng negosyo sa buong Longguo. Basta makuha natin ang suporta ng founder. Suporta, kahit si Baiyu pa, sa harap ng aming pamilyang ay luluhod lang sa amin. Why, Mrs., bakit mo pa kinausap tong taga-probinsya? Bakit mo pa siya kinakausap? Tara na, pumasok na tayo. Kung maantala ang pagharap sa founder, malaki ang mawawala. May naglakas loob na baliwalain ito. May nangahas pa na bigyan ka ng imbitasyon. Ikaw, sino ka ba? Nakuha ko ang imbitasyon ngayon. Pwede tayong lahat sumali sa engranding handaan. At ikaw, dapat ka lang sa labas ng hotel. Magpalipas gutom. Yay! Talaga? Xiao Weijiang, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Baliw ka. Ikaw, nabaliw ka. Naglakas loob kang puniti. Ang imbitasyon ng Longteng Business. Xiao Weijiang, tapos ka na ngayong gabi. Sinasabi ko sa iyo, mga imbitasyong ganito, kahit ilan pa ang gusto ko. Baliw. Ikaw na baliw. Halika, takpin niyo siya. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Itong mga taga-Zhou. Paalisin niyo lahat. Kung walang utos ko, bawal ang taga-Zhou. Humakbang sa bulwagan. Sige po, Xiao Weijiang. Sobrang yabang mo. Kami ay inimbitahan ng Longteng Chamber. Hindi ko alam saan mo nakuha yang imbitasyon. Huwag mong subukan. Sa harap ko, dalhin niyo siya. Teka lang, si Xiao Xiaoshuan ay hindi karapat-dapat. Ako naman, Sun Xiao, siya nga. ikaw na taga-bukid. Dahil sa pabor ni Baiyu, ang sarili mong anak ay inaapi mo pa? Sino ka ba? Makinig ka. Ako ang panganay na anak ng Sun family sa Jiangcheng. Ito ang Sun family. Alam mo ba, siya, si Baiyu, pag nakita ang tatay ko, magalang siyang magsasalita. Ito ang Sun family. Saya ko, itong taga-bukid. Hindi mo rin alam na ang Sun family nakakakuha ng pabor kay Baiyu. Iyan ay biyaya na, hiniling mo sa nakaraang buhay. At kami namang Sun family, hindi ka karapat dapat makalam. Hindi
ako karapat-dapat. Mabuti pa'y alam mong hindi ka. Ang ibig kong sabihin, ang Son family ninyo ay walang karapatan para kausapin ako. Ang yabang mo, hindi lang ang Zhou family ang inaway mo, pati ang Son family. Saktan niyo siya. Xiao Wei Jiang, ang pamilyang Son ay isa sa 4 na dakilang pamilya ng Jiangchen. Nalilispak mo ba si Son Xiao? Maghintay ka lang sa akin. Anong pamilyang Son? Si Son Qichuan sa harap ko ay walang karapatang magsalita. Anak ka niya, may karapatan ka bang kausapin? Ikaw na lalaki, hindi mo alam kung sino kinakalaban mo. Narito, hawakan niyo siya. Papaluhurin ko siya sa harap ko. Yuyukod sa akin. 3 beses yumukod. Humihingi ng tawad sa akin. Matandang lalaki, hindi mo ba narinig ang sabi ni Son Xiao? Mabilis na lumuhod ka, nakalaban mo si Son Xiao. Kahit pa dumating si Bai Yu, hindi ka niya mapoprotektahan. Bai Yu, isa lang siyang alaga ng Longjiang Group. Nakaibig-ibig. At ikaw, nararapat lang na ang humalik sa sapatos ko. Son Qichuan, ay may magaling kang anak pala sa tingin ko. Noong ilang araw na ang nakalipas, ang edukasyon ng inyong pamilya Son ay hindi pa sapat. Ngayong araw ay naglakas loob ka na hindi alam ang mundo. Itong walang pakundangan na bata, ilabas niyo siya, walang pakundangan. Ikaw na basura. Pangalan ng tatay ko. Ikaw ba'y karapat-dapat? Naghahanap ka ng kamatayan. Son Xiao, Ikaw na lalaki. Nakalaban mong saktan ako. Narito, ilabas niyo siya. Tigilan nyo. Longjiang Group, pagbati, Chairman. Maligayang pagbabalik, Chairman. 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 Tagapangulo. Paano ka, tagapangulo ng Longjiang Group? Malinaw na, taga Wangjiago, nagbebenta ng bulok na ito. Tama. Ang chairman ay nasa Wangjiago, namumuhay ng tahimik para dumalo sa iyong kasal. Sinira ang matagal ng kapayapaan at nang malaman niyang inapit ka sa Zhou family, naghanda pa siya ng malaking regalo upang magkaroon ka ng marangyang kasal. At ikaw, paano mo tinrato ang chairman? Ikaw na walang utang na loob, maliit na bata, nagawa mo pang sigawan ang chairman. Walang pakundangan, sinungaling, pareho kayong sinungaling. Bai Yu, huwag mong isipin, bibigyan mo lang ng titulo ang matandang ito para may panangga siya. Sinasabi ko sa iyo, ang inaway niya ngayon ay si Ginoong Son. Siguradong patay na siya. Walang makakapagligtas sa kanya. Mga hangal na walang alam. Ang pakikipag-usap sa isayang lang ang laway ko. Bai Yu, naghahanap ka ba ng basurang tulad nito para magpanggap na tagapangulo ng Longjiang Group? Sinasabi ko sa iyo, ngayon, uubusin ko siya. Kung hindi ko siya uubusin, hindi ako si Son. Halika kayo, umatake. Tagapangulo ng Longjiang Group, nasa akin ang patunay. Sino ang may lakas ng loob na sumuwat? Tumigil, tumigil, tumigil. Totoo ang simbolong ito. Paano siya maging tagapangulo ng Longjiang Group? Son Xiao Guang, di ba sabi mo hahamunin mo ako? Luhod. Ang ganang Son, kawalan ng tamang pag-aruga sana. Ako na ang gagawin para kay Son Qichuan. Tuturuan kita ng wasto. Sampalin mo ang sarili mo ng 50 beses. Lumuhod ka rito at humingi ng tawad. Ikaw ba? Nangahas ka pang salungatin ang tagapangulo. At ikaw, Xiao Shoxuan, luhod ka para sa akin. At kayong lahat, yamang gustong-gusto niyong sumipsip sa kanya. Manatili kayo rito, mabuti kayong makisama sa kanya. Hayaan kayong sumipsip sa kanya ng gusto. Maaari nang magsimula. Ikaw, hindi pa sapat ang mga sampal. Huwag kang tatayo. Anak, bakit ka nakatayo dito? Inay. Sino ang nagpalo sa iyo ng ganito? Sa tingin ko ayaw niya ng mabuhay. Kayong lahat, binugbog ang anak ko ng ganito. Ano ba ang ginagawa ninyo? Inay, lahat yun ay dahil kay Bai Yu ng Longjiang Group. At kay Xiao Wei Jiang. Ang Longjiang Group ay nangahas. Inapi ang aming angka ng Sun. Hindi ito ang wakas ngayong araw. Dumating na ba si Gu Weilong? Si Chairman Gu ang personal na sumalubong. Isa sa 4 na dakilang pamilya ng Longshen. Hindi pa siya nakabalik sa handaan. Nasaan si Xiao Wei Jiang? Lumabas ka. Nanay, siya lang. Matandang lalaki. Ikaw ang nanakit sa anak ko. Bugbugin kita. Nanay. Talaga, matandang lalaki. Dinalait mo ang anak. Ibig sabihin, kalaban ka ng pamilya Sun. Nanay, si Xiao Wei Jiang, umaasa sa Longjiang Group. Kaya siya mayabang at palaw. Kailangan mo akong tulungan. Turuan natin siya ng leksyon. Kahit Longjiang Group pa yan, hindi siya pwedeng maghari sa Jiangsheng. Pakinggan mo ako. Sa Jiangsheng, may pwesto ang aming pamilya so paano namin papayagan ang Longjiang Group maghari? Tingnan mo, ang mukha ng anak mo, binugbog. Ipagluhod mo siya. Sampilan ang sarili. Hanggang masiyahan ako. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ni na. Sino mang mang-api sa iyo, ay kaaway na namin ang buong pamilya so. Tarantado, lumuhod ka na ngayon. Nangangahas ka sa harap ng pamilya so. Naghahanap ka lang ng gulo. Ikaw, magpapaluhod ka sa akin. Baka ikaputol ng buhay. Ikaw, papatayin kita. Tingnan mo, bubugbugin kita. Ikaw. Uy, sino ba yan? Sumalang pa sa Ginang Son. Di ko kilala. Pero, ang yabang naman. Ikaw, matandang lalaki. Ako, sinaktan mo. Sa buong buhay ko, wala pang nakasubo na humawak sa akin. Ano ka bang klaseng nilalang? Boss 1. Ngayong gabi, kailangang pakalmahin. Si Im Xiao, ang gali, lanan, naintindihan. Hoy, Asawa ko, halika na rito.
Sinaktan ang asawa at anak. Ano? May nagtangkang gumawa sa Jiancheng. Manghamon sa pamilyang Son. Asawa ko, dyan ka lang muna. Papunta na ako roon. Turuan ko ng leksyon. Kaibigang Son, pero ang iyong asawa ay nagkaproblema sa handaan. Isang taong walang ina ang nakaaway ng aking asawa. Hindi ito mahalaga. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay maghanda ng handog. Siguradong, kailangang mapakalma si Emek Xiao. Tama. Nagkasala tayo sa bisita ng presidente. Ang handaan, kailangang magpakitang galing kung sa tulong ng presidente, makilala ang founder ng asosasyon, makuha ang tunay, na pabor ng presidente ng Dragon Rice Chamber, ang ating dalawang pamilya, sa Jiancheng sa hinaharap, ay lalong on God. Bilisan mo, huwag na huwag mahuhuli. Kailangang bigyan ang founder ng mabuting impresyon. Maghintay ka sa akin pagdating ng aking asawa. Tapos ka na. Hahaha, sigurado ka ba na si Son Qichuan pumunta rito, makita ako, maglakas loob magsalita. Ikaw. Nay, tingnan mo siya. Sino siya? Paano niya nagawang umupo doon? Iyan si tagapangulo. Upuang para sa tagapagtatat. Nakaupo siya doon. Siguradong malas siya. Walang modo, naglakas ng loob sa upuan ng tagapangulo. Huwag kayong tumingin sa akin. Ang matandang nasa entablado. Matagal na kaming hindi mag-ama. Sobrang tapang nito, sa handaang ito, hamunin ang tagapagtatat. Ayokong mamatay kasama siya. Tama, mabuti na lang, matalino asawa ko. Alam niyang ang matandang ito, may problema sa utak. Matagal na kaming hindi mag-ama. Mga miyembro ng lupot, kayo na ang bahala sa kanya. Huwag ninyong isisi sa pamilya. Matandang lalaki. Upang takasan ang pamilya Tsunami, ang parusa sa iyo, umupo ka sa upuan ng tagapangulo. Tingnan mo, takot ka nga, sa sarili mong kasawian. Sinisira mo ang iyong sariling daan. Sino ka nga ba talaga? Paano mo nagawang maupo sa upuan ng tagapagtatat? Sa tingin ko, siya'y isang hindi kilalang tao. Walang ayos ang kanyang kilos at salita. Nagalit ang tagapagtatat. Naghahanap ka ng kamatayan. Director Wu, Director Den, ang matandang ito, sa kanyang pagiging tagapangulo ng Longjiang Group, nagwawalang bahala sa Jiangxi. Hindi lang niya kami sinaktan, kundi sa Longting samahan ng negosyo ng hamon. Sa tingin dapat putulin ang dalawang paa niya at itapon sa labas ng hotel. Kahit na ikaw ay tagapangulo ng Longjiang Group, hindi ka karapat-dapat maupo sa upuang ito ng tagapagtatat. Xiao Weijiang, pinapayo ko, bumaba ka na lang. Tagapangulo ng Longjiang Group, hindi ka pa rin makakagawa ng gusto mo. Kahit na ikaw pa, karapat-dapat ka lang sa aming tagapagtatat. Magtimpla ng tsaa at tubig. Ang upuang ito, maliban sa akin, walang ibang naglakas ng loob. Maliban sa akin, itong Silya, talagang walang nagtatangkang umupo. Ang yabang mo naman, hindi mo alam ang iyong pinasok. Ngayon, ipapaalam ko sa'yo, ang kapalit ng paglapastangan sa Dragon Rise, Xiao Weijiang, kung ako ang tatanungin, mas mabuti pang gumapang ka na lang, tapos magpatira pa ka ng 3 beses, at humiyaw ng ako'y nagkamali. Baka sakali, ang dalawang direktor, ay maaaring magligtas ng buhay mo. Itong matanda, tapos ka na. Nay, sinaktan niya tayong dalawa. Papapatayin ko siya. Basta nandito ako, hindi ka magagalaw ni Numan. Ano naman kung taga-Longjiang Group, maglakas loob kayong guluhin ang pamilya namin. Naghahanap ka ng gulo. Sino ang mga ngahas gumalaw sa akin ngayon? Siguradong pagbabayaran niya ang nararapat na halaga. Halaga. Ang asawa ko ay ang pinuno ng pamilyang Sun. Sa Jiangxing, isa kaming malaking pamilya. Kapag dumating ang aking asawa, makikita mo kung gaano kakayabang. Kahit pa tumayo siya sa harap, nararapat lang na lumuhod siya at kausapin ako. Xiao Weijiang, hindi mo alam ang iyong sinusuot. Ginang Son, huwag ka nang makipag-usat sa kanya. Mabilis! Magpadala ng tao at hilahin siya pababa. Halina kayo, idrag niyo siya pababa. Ngayon, dito lang ako upo. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas sa akin. Tapos ka na agad. Nagpapatuloy ka pa sa iyong kayabangan. Idrag niyo siya pababa, basagin ang kanyang mga binti, at paluhurin sa harap namin, at humingi ng tawad. Handa na ba ang mga regalo? Lahat ay handa na. Sumama kayo sa akin sa loob upang humingi ng paumanhin kay Ginoong Xiao. Dumating na si Chairman Son Qichuan. Mahal ko, itong matandang ito, tinamak niya kami ng anak ko. Dapat mong parusahan siya para sa akin. Kanina mo sinabi, ang umapi sa'yo, siya. Siya nga, binugbog niya kami ng anak ko. Napakayabang pa niya. Wala siyang galang sa pamilyang Sun. Walang respeto. Balian mo ng binti siya. Papaluhurin mo siya sa pamilyang Sun. Takpan ng lupa ang mukha niya. Mahal ko, itong matandang salbahe. Dahil sa pagiging Longjiang Group. Manahimik ka. Alam mo ba kung sino siya? Sino pa ba siya? Miyembro lang ng Longjiang Group. Tumigil ka. Espesyal na panauhin siya ng chairman. Ano? Espesyal na panauhin. Kuya Xiao, bulag ang aking asawa. Nagkasala siya sa inyo. Pakiusap kahabagan niyo kami. May dala akong pambihirang regalo. Dumating ako upang humingi ng tawad. Grupo ng Son, para kay Ginoong Xiao Weijiang, handog na puno ng gintong biyaya. Maranyang bahay sa Jiangcheng Quishan Bay. Maharlikang perlas na puting jade. Para kay Ginoong Xiao Weijiang. 10 milyong shares ng grupo ng Son. Son Qichuan, kanina ang asawa mo, sinabi mo sa harap ng lahat, patawan mo akong lumukot para humingi ng paumanhin sa pamilya niyo. Hindi.
Nagkamali. Ako ang luluhod para humingi ng paumanhin kay kapatid na Xiao. Asawa ko, ano nang ginagawa mo? Bilisan mo, lumuhod ka, humingi ng paumanhin kay kapatid na Xiao. Son Qichuan, nabaliw ka na ba? Tama ka, Itay. Tingnan mo nga, sila ang gumawa nito. Nunuhod ka at hihingi ng paumanhin sa kanila. Mas malaking kahihiyan na ito sa aming pamilya. Anak na pasaway. Kung hindi ka sumagot kay Ginoong Xiao, hindi ka sana pagkakaguluhan ni Ginoong Xiao. Kapatid na Xiao, ipapasunod ko ang anak kong pasaway na ito. Humingi ng paumanhin sa'yo. Sana kapatid na Xiao, maawa ka. Hayaan mong mabuhay ang aking anak. Inakala ko pagkatapos kagabi, ang pamilya ninyong Sun ay magiging masunurin na. Mayroon kang ang mabuting anak. Ang anak mong ito, nakipagsabuatan sa anak kong ampon. Nagkasala sa akin. Nanggulo sa akin. Anong parusa ang dapat sa kanila? Huminahon ka, Xiao Jie. Son Qichuan, bakit mo siya kinatatakutan? Kahit siya ang chairman ng Longjiang Group, ngunit ang aming pamilyang Sun ay kilalang pamilya rin sa Jiangxi. Kung maglakas loob siyang mang-api, ito'y depende sa pamilyang Sun. Kung papayag kami, Oo, ba? Bakit mo kinatatakutan ng matandang yan? Kayo, Son Qichuan, ang iyong intensyon sa paghingi ng tawad ay hindi totoo. Hindi mo kayang pamahalaan ang iyong asawa at anak. Ang handog na ito ngayon. Huwag mo nang ibigay. Xiao Jie, huminahon ka. Ipapa-apologize ko ang anak kong Swale na lumuhod at humingi ng tawad. Bakit hindi ka lumuhod? Luhod. Ako, si Xiao Weijiang, ay hindi kailangan. Xiao Jie. Ano ang gusto mo? Si Son Xiaoguang ay may masamang ugali. Ikaw, itong anak mong ito, ay hindi mo mapagaling. Kung gayon, ako ang magtuturo sa kanya. Son Xiaoguang, 50 hampas. Paalisin sa Jiangxi. Ang kamalian ng anak ay kasalanan ng ina. Mrs. Son, ikaw ay mayabang at walang moral. Nang aapi ng mahihina. Mula ngayon, hindi ka napapayagang dumalo sa anumang pagtitipon ng mga elite na pamilya. Sa Jiangxi, mula ngayong araw, ang pamilyang Sun ay tatanggalin sa listahan ng Jiangxi. Pa, Umalis ka na. Maria, nakikiusap ako. Iligtas mo ako. anak, huwag kang matakot. Nandito si nanay, walang makakagalaw kahit isang daliri. Son Qichuan, gusto nilang saktan ang anak mo hanggang mamatay at nagpapakatuso ka pa rin. Pakinggan mo ako, kung may mga has na galawin ang anak ko kahit daliri, hindi kita titigilan. Ikaw na matanda, huwag mong isiping galawin ang anak ko kahit daliri. Son Qichuan, bibigyan kita ng 3 minuto kung hindi ka pakikilos. Huwag mo akong sisihin sa pamilyang ng Sun. Walang awa. Kuya Xiao. Kuya Xiao, maawa po kayo. Kuya Xiao, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Bigyan niyo ng pagkakataon ng anak ko. Son Qichuan, ano ba talaga ang kinatatakutan mo sa kanya? Gusto pa niyang alisin ang ating pamilya Sun sa listahan ng mga elite ng Jiangxi. Ang sinabi niya, sobra namang pagiging mayabang at bastos. Longjiang Group, wala pa niyan ang karapatan maging amo ng Jiangxi. Director Deng, Director Wu, ang taong ito sa Longting Commerce. Ang kawalan ng respeto sa hapunan. Maaaring magalit ang founder. Ngayon, ang ating pamilya Sun ay gaganti sa kanya. Para sa Longting Commerce, tapunin ang masama. Siya ang mahalagang bisita ni Chairman Gu. Tingnan natin kung sino ang mga ahas. Ano naman kung si Chairman Gu? Ang punong abala sa hapunan ngayong gabi. Ngunit ang nagmamay-ari ng Longting Commerce, tagapagtatag, siya, si Guwei Long. Sa huli, isa lamang siyang acting chairman. Ang tunay na may-ari ng asosasyon ay ang tagapagtatag. Kapag nakaharap na natin ang tagapagtatag, si Chairman Gu, kailangan din niyang igalang tayo, di ba? Tama, kapatid na Qichuan. Ano ang dapat ikatakot sa kanya? Kahit pa siya ang mahalagang bisita ni Chairman Gu. Ano naman, sa harap ng tunay na chairman, si Gu Weilong ay walang karapatang magsalita. Ngayong gabi, gagawin natin para sa chairman. Alisin ang nakakabulong baliw na ito. Simula ngayon, sa harap ng chairman, tayo ay bagong makapangyarihan. Kung makita ng chairman ang ating nagawa, maaari tayong bigyan ng acting chairman. Sa hinaharap, si Gu Weilong sa harap ko, magiging tagasilbi lang. Hahaha. Ano pa ang hinihintay mo? Sinabi na ito ni Director Deng, hindi ba? Hahayaan mo pa bang ang anak natin mamatay sa bugbog? Kuya Xiao, hindi ko naman nilayon na ganito. Ikaw ang pilit ng pilit. Ayaw mo akong tantanan. Son Qichuan, talaga? Hindi ka ba natatakot? Xiao Weijiang. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Ngunit hindi ka sumusuko. Kung gayon, ang aming pamilyang Sun ay hindi na kailangang matakot sa'yo. Kahit ikaw ay galing sa Longjiang Group o ang chairman o isang respetadong bisita ni Gu Weilong, ang may-ari ng piging ngayong araw ay ang nagtatag ng Longting Chamber of Commerce at ang tunay na presidente. Sa tingin ko, kahit narito si Gu Weilong, hindi siya maglalakas loob na maging bastos. Ginoong Sun, itong matandang si Xiao Weijiang. Siya ay mayabang at arogante, walang pakundangan. Nagpadala siya ng tao para bubugin si Son Xiao hanggang magkapasa. Hindi ko talaga mapigilan. Ngayon, dahil nandyan ka para kay Son Xiao, makakahina na rin ako. Dahil, bilasin mo, hanap ka ng tao para pabagsakin siya. Gusto kong sampilan siya ng 50 beses para maibsan ang galit ko. Ang yabang mong magsalita, buksan mo ang iyong mga mata. At tingnan mo kung sino ang iyong kinakalaban. At ikaw, anong klaseng tao pa? Isa ka lang namang, isang gumagapang na uod. Sino ang makakapagsabi, ang pagka-chairman mo sa Longjiang Group? Paano mo nakuha? Sa tingin ko, baka kayong dalawa ni Baiyo ay may ginawang na maruming transaksyon para makuha ito. Ikaw,
Itong si Baiyu talaga, ang bigat ng panlasa. Kahit sinong lalaki kinakain, hindi man lang pinipili. Ha ha ha. Sun Xiaoguo, tumahimik ka nga. Talaga nga, ikaw at itong si Xiao Weijiang ay may ginawa na maruming transaksyon. Ikaw ang kabit niya, at ayaw mo pa akong magsalita. Hindi, kailangan kong sabihin. Tao, hawakan ninyo siya. Gusto kong sampilan ang mukha niya hanggang magkapasa. Sino ang maglalakas loob? Beiyu, ngayong araw, talaga bang tutulungan mo si Xiao Weijiang? Kung ganon, huwag mo akong sisihin kung hindi kita pagbibigyan. Ngayon, sino mang humarang sa akin para tapusin si Xiao Weijiang ay kalaban na ng aking pamilyang Sun. Sun Qichuan. Talaga bang hindi ka takot, ma'am? Di mo iniisip ang huling pamilyang Zhu na kumalaban sa akin. Ano ang naging wakas nila? Ang pamilyang Zhu bumagsak na. Lahat dahil sa panunulsol mo kay Chairman Gu. Ngayon, nanggugulo ka sa Founders Banquet. Kahit dumating pa si Chairman Gu, siguradong mamamatay ka. Tanda, ang wakas mo, kaysa sa pamilyang Zhu, mas malala pa ng 1,000 beses. Mukhang ang wakas ng pamilyang Zhu. Hindi pa rin ito sapat na pagdurusa. Naglakas loob ka pa sa harap ko na maging bastos ng ganito. Xiao Weijiang, tay. Huwag po kayong magalit. Xiao Weijiang, nagdulot ng gulo sa banquet. Hindi na siya tatagal. At ang aming pamilyang Zhu ay makakasama ang mga sa tulong ng mga kilalang makikipagpulong sa founder. Pagkatapos na yon, Xiao Weijiang siguradong mapapahiya, palalayasin sa Jiangsheng at ang aming pamilyang Zhu ay muling sisikat. Tama. Xiao Weijiang, ginawa mong kalaban ang mga angkan sa Jiangsheng. Naging kaaway mo silang lahat. Ngayon, nanggugulo ka na naman sa Dragon Rice Banquet. Ito na ang iyong kamatayan. CJ, tingnan natin paano ninyo ako paparusahan. Pero, may nais akong ipayo sa inyo. Bago ninyo ako galawin, pag-isipan niyo mabuti. Sa laki ng inyong kayamanan, sapat na ba para saluhin ang akin? Xiao Weijiang, matigas ka pa rin kahit malapit ka ng ma'am. Probinsyano ka, ang kapal ng mukha mo. Sa tingin ko, naghahanap ka lang talaga ng gulo. Mga tao, Presidente Gu tawag. Presidente Gu, nakatanggap na ng mga pinuno ng 4 na pamilya. Ayusin mo ang handaan. Agad akong pupunta sa handaan. Sasalubungin ng 4 na pamilya ang tagapagtata. Opo. Ano po ang utos niyo, Presidente? Ang Presidente ay kasama na ang 4 na pamilya. Pumupunta na sila sa venue. Kami, maging handa tayo. Salubungin ang Presidente at ang 4 na pamilya. Tapos, sasalubungin din natin ang tagapagtatag ng Dragon Rice Commerce. Hahaha. Sa pagkakaalam ko, tagapagtatag ng Dragon Rice Commerce na wala na sa loob ng ilang dekada. Ngayon, biglang dumating sa Jiangsheng. Sa tingin ko, mukhang may lalabas na dakilang tao sa Jiangsheng. Mga hangal, bulag kayo sa tunay na galing. Xiao Weijiang, narinig mo lahat yan, Presidente. At mga pinuno ng 4 na pamilya, malapit na silang dumating. Tapos na akong magsalita. Kung magpapatuloy ka sa pagiging bastos mo, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Mga tao. Jayan, anong tapang mo? Alam mo ba kung sino si Angkok Xiao? Wala akong pakialam kung sino siya o kung sino ang kaibigan niya. Pero dito sa Dragon Rice Commerce, gumagawa ng gulo sa venue, ay tiyak na kamatayan. Huwag ka nang dumami pa ang salita dyan. Malapit na darating ang Presidente. Huwag hayaang si Xiao Weijiang makainsulto sa 4 na pamilya. Lumayas ka. Umalis ka. Ikaw lang. Wala kang karapatang hawakan ako. Gago. Nanggugulo ka. Ikaw ang nanggugulo. Tagapangulo. Ang aking tauhan, si Xiao, ay nahuli. Hayaan ang mga bulag at hangal na ito makainsulto sa inyo. Naway mapatawad ninyo. Tagapangulo. Tagapangulo, anong ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin? Hindi mo ba alam kung sino ang iyong inaway? Tagapangulo, ang taong ito ay isa lamang. Tagapangulo ng Longjiang Group sa harap ng aming Longteng Chamber of Commerce. Karapat dapat lang magsirbo ng tsaa at tubig. Magpakita ng ganitong paggalang. Talagang nakakahiya sa aming Longteng Chamber of Commerce. May hangal na tulad mo sa Longteng Chamber of Commerce. Ang tunay na nakakahiya. Guweilong, anong ibig mong sabihin? Tingnan mong mabuti. Ang taong ito sa harap mo ay ang tagapagtatag ng Longteng Chamber of Commerce. Ano? Si Xiao Weijiang ay ang tagapagtatag. Impossible ito. Siguradong peke ang lahat ng ito. Xiao Weijiang, siya lang galing sa Wangjiago, isang taga-bukid na nagbebenta ng itlog. Paano siya ang tagapagtatag ng Longteng Chamber of Commerce? Tagapagtatag. Guweilong. Lahat ng ito ay ikaw, Guweilong. Nagsisinungaling para protektahan si Xiao Weijiang. Lahat ito ay dahil sa iyo. Upang ipagtanggol ang kasinungalingan. Xiao Shaoxuan, Zhudagyang, akala ko ang nakaraang aral ay sapat na para sa inyo, maging matapat na tao, ngunit hindi ko inaasahan na kayo ay walang pagsisisi. Ngayon, kasama ang pamilyang Sun. Kung ganoon nga, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Guweilong, mula ngayon, ipasa ang utos, ang pamilyang Zhu at ang pamilyang Sun mula sa araw na ito. Huwag nang isipin sa buong daigdig na lugar na makipagkalakalan. Kung sakali may tumulong sa dalawang pamilya at malaman ko, sa China, gagawin ko kayo. Wala nang laman. Opo. Kapatid na Xiao, nagkamali ako. Kapatid na Xiao. Hindi ko sinasadya. Hindi ko intensyong saktan ka.
Siyempre hindi mo sinasadya. Ikaw ay lumulupig sa mahina. Mas masahol pa. Dahil dyan, papatikim ako sa'yo ng pagkawala ng lahat. Ang pakiramdam na tapak-tapakan. Son Kichuan, kasama ang iyong mga tauhan. Daya sa Genshin. Hindi ba't, minamaliit mo ang taga-bukid. Kung gayon, bumalik ka sa Wangjiago. Maging isang simpleng tao. Magtanim, magsaka. Kung wala ang aking pahintulot, huwag kang aalis ng Wangjiago. At kayo rin, kayo'y mga elite ng Jianshen. Miyembro ng Longteng Commerce. Dapat ay tumutulong sa mahina. Ngunit kayo ay nanamantala at nangaapi. Walang pananagutan. Kahiya-hiya sa samahan. Guweilong. Sa, ibigay ang utos. Lahat ng narito ngayon, mga negosyante ng Jianshen. Paalisin silang lahat sa Longteng Commerce. Huwag nang payagang sumali. Ginoong Xiao, huwag magalit. Ano itong ingay at gulo nyo? Ngayon, pagpapatalsik lang to. Kung magkakagulo pa kayo, huwag isisi sa Longteng na wala na kayong daan. Alam naming mali kami. Mga Ginoo. Si Uncle Xiao, 20 taon na, sa Jiancheng, nagtatag ng Longjiang, nagtatag din sa kapital ng Longteng Commerce. Pinamunuan ni Uncle Xiao ang mga negosyante ng Longgo, lumagpas sa harang ng dayuhan. Kung wala si Uncle Xiao, wala ang ngayon, nakatayo sa tuktok ng mundo, Longteng Commerce. Si Uncle Xiao, ang tunay na hari ng Longgo, ng mga negosyante. Mabuhay si Ginoong Xiao! Mabuhay si Ginoong Xiao! Tatay! Alam kong nagkamali ako, talagang nagkamali ako, hindi ko sinadyang talikuran ka. Lahat ng ginawa ng pamilyang Zhou, pinilit nila ako, sila ang nagtulak sa akin. At si Zhu Wenwen, ang babaeng, sinabi niya sa akin, sabi niya, kung hindi kita iiwan, hindi niya ako pakakasalan. Tatay, kayo ang nagpalaki sa akin. Ako ang inyong mabuting anak. Paano ko kayo itatanggi? Hoy, Xiao Shaoxuan. Dati, paulit-ulit mong sabi, wala kang magulang. Kaya ako pumayag magpakasal. Ngayon, nagalit mo ang iyong ampunang ama. Lahat ng ito, ibinintang mo sa Zhu family. Talaga kang walang kwenta. Kung hindi dahil sa'yo, ang pamilyang Zhu ay di sana nagalit kay Chairman Xiao. Ang nagkasala sa'yo ay si Xiao Shaoxuan. Hindi kasali ang Zhu family. Kahit anong gawin mo sa kanya. Pero pakiusap, huwag nang isama ang Zhu family. Bigyan niyo kami ng daan para mabuhay. Babae ka. Lahat dahil sa'yo, hindi ko dapat pinakasalan. Xiao Shaoxuan. Tama na. Makasariling tao. Magbabalik din yan, Shaoxuan. Ngayong wala ka ng lahat. Kasalanan mo lahat yan. Dati, binigyan kita ng tsansa. Sinayang mo ang pagkakataon. Mula ngayon, hindi ka na anak ko. Umalis ka na. Tatay, nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng chance, tatay. Nakipaghiwalay na ako sa pamilyang Zhou. Sa susunod, ako ang tunay mong anak. Kung hindi lang noon, pinulot mo ako sa ilo. Matagal na sana akong nalunod. Ako ang anak mo, tatay. Talaga bang kaya mong di ako kilalanin? Tatay, naaalala mo pa ba? Noong bata ako, mataas lagnat ko. Kayo, kasama ko magdamag na di natutulog. At ang sakit ng binti. Ako ang binuhat kita 10 milya papuntang ospital. Tatay, tayo sa Wangjiago. Mga araw na nagdadamayan tayo. Nakalimutan mo na ba lahat? Ang taong nakakalimot nito, ikaw nga. Ngayong lumuluhod ka't nagsisisi dahil lang naman ito sa aking pagkatao at posisyon. Shaoxuan. Umaasa akong isang araw ay maiintindihan mo ang iyong mga mali kapag ang habol mo yaman at poder, hindi namimili ng paraan. Sa huli, maliligaw ka lang sa peking karangalan at yaman. Ang isang tao, kung nakalimutan na kung bakit nagsimula, buong buhay niya sa maling agos, lulubog at lilitaw. Tatay, huwag kang umalis. Shaoxuan, tandaan mo ang aral na ito. Ang tao, dapat laging may pusong mapagpasalamat. Tandaan mo, ang tatay mo pa rin. Tatay,